Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank na grupo, ngunit pinalayas siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi kasing husay ng iba ang kanyang suportang mahika. Gayunpaman, hindi naman talaga siya isang salamangkero, at nagpa siyang bumalik sa kanyang tunay na kakayahan at hilig sa paggamit ng espada para maging pinakadakilang adventurer. Nagpunta si Orhan ng walang patutunguhan sa loob ng dungeon ng mag-isa, na mukhang pagod na sa kanyang pag-iral nang makatagpo siya ng isang halimaw na daga. Kinuha niya ang kanyang espada, isang bagay na hindi na niya nagamit mula noong 1,000 taon na ang nakalipas. Hinarap niya ang halimaw at pinatay ito ng isang malinis na hampas, ngunit napagtanto niya na medyo kinalawang na siya dahil hindi na niya ginagamit ang kanyang espada. Ang ingay ay nakakuha ng pansin sa iba pang mga halimaw na daga sa piitan, na agad na tumakbo patungo sa kanya para umatake. Ngunit hindi sila karapat-dapat na kalaban ng tagapagtatag ng Heroes Party, at sa pamamagitan ng mga mabilis na hampas ay pinatay niya silang lahat. Tumingin siya sa mga puso ng mga halimaw na nakakalat sa sahig ng piitan, at naisip na baka hindi naman pala siya ganun kawalang kwenta tulad ng una niyang akala, at marahil ay may pag-asa pa para sa kanya bilang isang solong mandirigma. Bago pa siya makapagpatuloy, napalibutan siya ng mga goblin, na mas malakas pa kaysa sa mga halimaw na daga. Alam niya ito, kaya nagpa siyang huwag maging kumpiyansa at ginamit ang kanyang suportang mahika sa sarili niya, na pansamantalang pinahusay ang kanyang lakas at kapangyarihan sa paggamit ng espada. Sumugod ang mga goblin, ngunit hindi sila makasabay sa bilis at husay niya na natutunan mula noong siya ay kasapi ng S-rank na grupo. Pinatay niya sila ng isa-isa, at napagtanto na hindi niya naisip na gamitin ang kanyang sariling suportang mahika sa sarili niya noon, at naisip niya kung gaano siya kalakas kapag ginamit niya ito. Malapit na siyang magpahinga matapos tapusin ang unang grupo, nang biglang sumalakay ang pangalawang grupo ng mga goblin diretso sa kanya. Alam niyang malapit nang mawala ang kanyang mahika, kaya tumalon siya pasulong at tinapos ang lahat ng mga goblin na nasa kanyang daanan, at hinabol pa ang huling goblin para tapusin ito. Sa sandaling matapos ang labanan ay nawala na ang kanyang mahika. Nalaman niya na ang kanyang spell ay tumatagal lamang ng 3 minuto sa labanan, at ibig sabihin ay kailangan niyang maging maingat kung kailan at paano ito gagamitin. Pagkatapos ay dumating ang pangatlong grupo ng mga goblin na parang hindi nauubos, tumakbo sila ng mabilis patungo sa kanya para patayin siya, ngunit hindi nila kinaya ang lakas ni Orhan at tinapos sila ng isa-isa. Habang malapit nang matapos ang kanyang mahika, ginamit niya itong muli para tapusin ang huling bahagi ng grupo. Nang mapaslang ang huling goblin, bumalik sa kanya ang mga alaala ng gabing iyon. Naalala niya ang pagpasok ni Oliver sa kanyang silid-aralan kasama sina Ann at Derek, na diretsong sinabing pinalayas na siya sa Heroes Party. Nabigla si Orhan at hiniling na ipaliwanag kung ano ang nangyayari, dahil dapat ay matalik silang magkaibigan, ngunit nanatiling malamig at mayabang si Oliver. Sinabi ni Oliver na ang pagiging magkaibigan nila mula pa sa kanilang nayon ay hindi binabago ang katotohanan na si Orhan ang pinakawalang silbi na kasapi ng grupo. Sumali sina Ann at Derek, sinasabing pabigat lamang siya at nagiging hadlang na maabot ang kanilang kadakilaan. Ang buhay ni Orhan ay pumasok sa kanyang isip habang sinusubukang intindihin ang hindi makapaniwalang sitwasyon, paano naman nagawang palayasin siya ng kanyang matalik na kaibigan sa isang grupong siya mismo ang nagtatag. Isang grupo na naging kilala bilang Heroes Party dahil sa bilis nilang tumapos ng mga dungeon at naging isa sa pinakamahusay na grupo sa buong bansa. Ipinaliwanag ni Oliver na noong kanilang huling magkasamang misyon sa dungeon, napansin niya ang mga enchanter ng ibang grupo, mas malakas at mas may kakayahang suportahan ang kanilang mga kasapi kaysa kay Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan sa kanyang naririnig, sumagot siya na hindi naman talaga siya isang enchanter, at kumuha lamang siya ng tungkulin na iyon dahil walang sino man sa grupo ang marunong gumamit ng mahika. Isinakripisyo niya ang kanyang tungkulin bilang isang mandirigma para magsanay bilang salamangkero, at gumawa pa nga ng sarili niyang estilo ng mahika para mabigyan ng halaga ang kanyang kakulangan sa likas na talino bilang isang suportang salamangkero. Ngunit tumawa si Ann sa kanya, tinatawag siyang isang walang kwentang talunan na nagsasagawa ng dahilan, at sinasabing si Oliver ay mas mahusay na mandirigma kaysa sa kanya. Lumingon si Orhan kay Oliver bilang kanyang huling pag-asa, ngunit malamig na sinabi ni Oliver na nakahanap na sila ng kapalit na salamangkero, na tutulong sa kanila na umangat pa at maabot ang kadakilaan. Sa wakas ay tinanggap na ni Orhan na wala ng lugar para sa kanya sa grupo, at tumalikod na siya para umalis. Tumawa ulit si Ann, sinasabing hindi naman talaga siya nararapat na makasama sa isang S-rank na grupo, ang kanyang paggamit ng espada at mahika ay parehong A-rank lamang, kaya maituturing siyang isang kahabag-habag na maraming alam,
ngunit walang kasanayang namumukod-tangi. Bumalik siya sa katotohanan habang naglalakad patungo sa labas, na iniisip ang bagong estilo ng pakikipaglaban na kanyang binuo, na pinagsama ang mga tungkulin ng mandirigma at salamangkero. Minabuti niyang panindigan ang pagiging kahabag-habag, at nagpas siyang abutin ang rurok ng tagumpay sa lahat ng kanyang kakayahan. Sa sandaling malapit na siyang umalis, 4 na adventurer ang pumasok sa ligtas na lugar na hinihingal. Tinanong ng kanilang pinuno kung ayos lang sila, at hindi nila inaasahang maraming orc ang makikita nila, ngunit nagsalita ang isang kasapi at sinasabing naiwan nila ang isang babae. Iginiit ng kanilang pinuno na tama ang kanyang desisyon, dahil kung sinubukan nilang tulungan ang babae, lahat sila ay mamamatay. Idinagdag pa ng pinuno na dahil bago pa lamang ang babae sa kanilang grupo, natural na uunahin niya ang kaligtasan ng kanyang mga matagal ng kaibigan. Ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng kanyang sariling grupo ay medyo naiisip niya, kaya lumingon si Orhan sa mga lalaki at sinabing kinaiinisan niya ang mga taong tulad nila. Isang lalaki ang iginiit na walang magagawa sila para tulungan ang babae, at isa pa ang sinubukang atakihin si Orhan, ngunit madali siyang natalo at bumagsak sa sahig. Sinabi ni Orhan na tumigil na sila sa pagsasalita at tumakbo na palayo, pagkatapos ay lumingon sa pinuno at hiniling na sabihin kung saan nila iniwan ang babae para mamatay. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa direksyong iyon para iligtas ito, at natagpuan niya ito sa dulo ng isang kuweba, na ganap na sinalakay ng isang hukbo ng mga orc. May luha sa mga mata nito habang umatras patungo sa pader, at ginamit ang isang depensibong mahika habang papalapit ang mga orc. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapangyarihan, at sa lalong madaling panahon, sinira ito ng mga orc at malapit na itong patayin ng tumalon si Orhan at gumamit ng wind magic para pigilan sila. Nabigla at nalilito ang babae, ngunit hindi nagsayang ng oras si Orhan, kinuha niya ang kanyang espada at tumakbo patungo sa mga orc. Sinubukan ng unang orc na ilibing siya sa lupa, ngunit madaling napigilan ni Orhan ang pag-atake. Sa tulong ng kanyang suportang mahika, hinati niya ang orc na parang karne lamang. Nanunood ang babae habang kinikilig, iniisip kung mandirigma ba o isang salamangkero si Orhan, ginamit niya ang kanyang mahika para pahusayin ang talas ng kanyang espada, pagkatapos ay tumakbo ulit at pinuputol ang mga sandata at katawan ng mga orc. Napagtanto ni Orhan na tama ang mga lalaki, hindi nila kayang harapin ang dami ng mga orc, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa iwanan ang isang kasapi ng grupo. Sa mga sandaling iyon, pinatay niya ang 12 ng mga halimaw ng sabay-sabay, at habang namamangha ang babae sa pagtingin, nagpatuloy si Orhan sa kanyang pag-atake. Matapos ang pangalawang sunod-sunod na pag-atake, tinanggal niya ang lahat ng mga orc sa kuweba, at natira na lamang ang mga bangkay at mga kumikinang na puso ng mga halimaw. Lumingon siya sa batang may pulang buhok sa dulo ng kuweba, ngunit natagpuan itong napaupo sa sahig habang nawawalan na ng lakas ang katawan nito. Nang lumubog ang araw ay lumabas sila sa dungeon, at ipinakilala ng batang babae ang sarili bilang Sofia, at inanyayahan siya ng hapunan bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay. Tinanggap ni Orhan ang kanyang alok, at sumunod sa kanya patungo sa isang kainan na pag-aari ng Silver Rabbit Guild. Napansin niya na kasapi ito ng guild, dahil may sagisag sila ng guild sa kanyang balabal, at naramdaman niyang parang kilala niya ito, ngunit hindi niya maalala kung sino. Nawala ang kanyang kalituhan nang ipakilala siya ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid na si Selma, isang taong kilala ni Orhan bilang pinakamalakas na S-rank na enchanter sa bansa mula sa ibang grupo. Si Selma ang lumikha ng sistema na naghahati ng mga tungkulin ng mga adventurer, ang mga mandirigma ang umaatake, ang mga tangkang sumasalo ng pinsala, habang ang mga salamangkero ay nagbibigay ng suporta. Galit siyang tumingin kay Orhan at sinabing tatawagan niya ang mga awtoridad dahil ang kanyang kapatid ay 14 na taong gulang pa lamang. Mabilis na ipinaalala ni Orhan na wala siyang masamang intensyon, habang ipinaliwanag ni Sofia na niligtas siya ni Orhan. Tumahimik si Selma at sinaway ang kanyang kapatid, dahil pumunta ito sa dungeon ng mag-isa nang hindi sinasabi sa kanya. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Orhan na pinalayas siya sa Heroes Party at ngayon ay parang isang aso na lamang. Nakita niyang kumislap ang mga mata ni Selma at iniisip niya na kukunin siya nito sa kanyang grupo, ngunit bago pa makapagsalita ito, sinabi niya na wala siyang plano na sumali sa anumang grupo sa ngayon. Sinabi ni Selma na huwag siyang masyadong mapagmataas at tinanong kung interesado siya sa isang trabaho. Nabigla at nagtataka si Orhan, kaya tinanong niya ang mga detalye. Ipinaliwanag ni Selma na may malaking grupo mula sa guild ang pupunta sa mga dungeon kinabukasan, at kasama ang maraming bagong adventurer. Ang mga may karanasan na kasapi ay dapat nabantayan sila,
talunin ang mga floor boss na lumalabas tuwing 10 antas, at tiyakin na walang mamamatay. Ang kanilang ekspedisyon ay may libreng pagkain, at gusto niyang sumama si Orhan bilang dagdag na adventurer. Idinagdag pa niya na iginagalang niya ang mga kakayahan ni Orhan, dahil kung hindi ay hindi niya ito isasama. Kinikilig nito ang puso ni Orhan, ang kanyang dating grupo ay pinalayas siya dahil sila ay humanga kay Selma noong ipinakita nito ang kanyang mahika, na naging dahilan para magpasya sila na kailangan nila ng mas mahusay na salamangkero. Sumang-ayon si Orhan na sumali, ngunit may isang kondisyon, siya ay magsisilbing mandirigma dahil hindi na siya salamangkero. Medyo nag-alala si Selma, ngunit iniisip na babalik siya sa paggamit ng mahika kung magiging mahirap ang sitwasyon. Matapos ang hapunan, pumunta si Orhan sa isang tindahan para kumuha ng bagong gamit. Bumati sa kanya ang matandang may-ari ng tindahan na parang matandang kaibigan, siya ang gumagawa ng kanyang baluti at sandata mula pa noong hindi pa siya sikat. May bigat sa puso ni Orhan habang ipinapaliwanag niya na dahil sa pag-alis niya sa Heroes Party, wala na siyang kakayahang itaguyod pa ang promosyon ng tindahan, at idinagdag pa na wala nang mahuhumaling sa mga sandata na ginagamit niya. Ngayon ay humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya nagawang tuparin ang mga inaasahan ng matanda. Ngumiti lamang ang panday at nagpasalamat kay Orhan sa lahat ng kanyang ginawa, sinasabing iginagalang pa rin siya ng mga tao dahil mabait siya at malakas na mandirigma na makakahanap ng paraan para bumalik sa tuktok. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Orhan, na pagtanto niyang may isang tao pa ring naniniwala sa kanya, at nagpasya siyang ibigay ang lahat ng makakaya at muling itatayo ang sarili mula sa simula. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Orhan kasama si Sofia para makilala si Vince, ang pinuno ng guild ng Silver Rabbit. Inaanyayahan ni Vince si Orhan sa kanilang guild at ipinakilala ang kanyang sarili. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya na makilala ang leader ng isang napakalakas na guild tulad ng Silver Rabbit. Ngumiti si Vince at sinabing hindi kailangang maging masyadong formal ni Orhan dahil pantay lamang sila. Kinikilala niya ang mga nagawa ni Orhan at sinabi na isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang Heroes Party. Iminungkahi ni Vince na ibigay na muna ang mga magagalang na salita at tumutok na lamang sa pag-unawa sa iniisip ng isa't isa, pati na rin sa gawain na kanilang haharapin, na ang ekspedisyon para sa pagtuturo, at pagkatapos ay lumingon si Vince kay Selma para sa paliwanag. Sinabi niya na tatahakin nila ang pugad ng mga halimaw mula sa 3 palapag hanggang sa 51 palapag sa loob lamang ng 3 araw, titigil sila sa 21 palapag sa unang araw, at aabot sa 36 sa 2nd araw, na layuning makamit ang 51 palapag sa 3 araw. Habang siya ay nagsasalita, naalala niya ang kanilang pag-uusap ni Vince noong nakaraang araw, nang sabihin niya na pinatalsik si Orhan sa Heroes Party. Agad na sinabi ni Vince na malaking pagkakamali ang ginawa ng partido, dahil kung wala si Orhan na nangangasiwa ng lahat ng perpekto, hindi na sila magiging kasing lakas noon. Sumang-ayon si Selma at idinagdag na ang kanyang suportang mahika ang nagdala sa kanila sa taas na hindi nila maabot kung wala siya. Bagamat hindi kasing lakas ng ilang suportang salamangkero ang hilaw niyang lakas, ngunit 4 na beses na mas mabilis ang kanyang paggamit ng spell kaysa sa kanya. Binanggit din niya ang mga sariling spell ni Orhan, at ang kanyang hindi mapagkakailang kakayahan na suriin ang mga sitwasyon at gumawa ng mabilis na desisyon. Ngayong wala na siya, malamang na mawalan na ng posisyon bilang nangunguna ang Heroes Party, na magbibigay daan sa Silver Rabbit na makuha ang pagkakataon at maging ang pinakamalakas na partido sa bansa. Nalilito si Vince kung bakit pumayag ang isang napakahusay na salamangkero na sumali sa magkasamang paglusob sa pugad kung saan kakaunti lang ang makukuha niya. Ipinaliwanag ni Selma na bihirang makatanggap ng katanyagan ang mga suportang salamangkero, siya ay kilala lamang dahil malinis ang kanyang mga galaw, samantalang ang tunay na malalakas na salamangkero ay nananatiling hindi kilala. Bumalik siya sa katotohanan nang magtanong si Orhan para kumpirmahin ang mga detalye, 10 pangkat ng mga bagong adventurer at 5 tagapagtanggol, kabilang siya at sina Selma. Ang mga bagong adventurer ay magpapalitan sa paglaban sa mga halimaw, at ang mga tagapagtanggol ay sasali lamang kung may kakaibang mangyari para mapanatiling ligtas sila. Tinatanong ni Orhan kung bakit 5 lamang ang tagapagtanggol kaysa sa maraming pangkat ng A-rank. Sinabi ni Selma na ito ay para matiyak na maranasan ng mga bagong bihasa ang kaba at pagkapagod sa piitan, at hindi masyadong mapagmataas sa kanilang kakayahan. Hindi naniniwala si Orhan sa kanyang paliwanag, ngunit alam niyang hindi sinasabi sa mga dayuhan ang buong katotohanan. Gayunpaman, tinanggap niya ang gawain dahil wala naman siyang ibang magagawa.
Natuwa si Vince at sinabing makakatanggap si Orhan ng 2 pirasong ginto bilang paunang bayad, at 10 ginto kapag natapos na ang gawain. Nagulat si Orhan dahil halos 1 taon na ang halaga nito, ngunit sinabi ni Selma na lubos silang nagpapahalaga sa kanya at nais siyang bigyan ng sapat na bayad. Nagpasalamat si Orhan, at ipinangako na magkikita sila kinabukasan ng umaga. Pagdating ng araw, nakita ni Orhan ang isang grupo ng mga bagong mandirigma na nagtitipon sa pasukan ng piitan. Nakita niya sina Sofia at Selma, at agad niyang pinuri ang damit ni Selma, at naiinis si Sofia na ipinapaalala sa kanya na menor de edad pa siya. Pabiro na sinabi ni Orhan na hindi siya interesado, at inihambing ito sa hindi pagiging tagahanga ni Michael Jackson. Tinatanong ni Sofia kung saan na siya naninirahan ngayong hindi na siya nakatira sa mansyon ng Heroes Party. Sinabi ni Orhan na nasa isang dormitoryo siya ngayon ngunit makakahanap din siya ng sariling tahanan, at sinabi niya na narito na ang lahat at iminungkahi na magsimula na sila. Sumang-ayon si Selma, sinabihan si Sofia na sumali sa kanyang pangkat, at dinala si Orhan sa 3 ibang tagapagtanggol. Ipinakilala niya si Orhan bilang isang malakas na tao na pinagkakatiwalaan niya, at tinanggap siya ng ibang tagapagtanggol. Ang isang tagapagtanggol na may buhok na asul ay si Ann, ang isang tagapagtanggol na may buhok na kulay blonde ay si Bern, at si Kathy, isang babae na may maikling buhok ay tagapagpagaling, at ipinakilala nila ang kanilang sarili. Napagtanto ni Orhan na siya ay isang fighter sa unahan at si Selma ay isang salamangkero, na ginagawa silang isang mahusay na pinaghalong pangkat ng mga tagapagtanggol. Iniisip niya kung ano ang plano nila kung tumanggi siya sa alok dahil may hinala siyang may kakaibang nangyayari, ngunit nagpa siya pa ring magpatuloy at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi nagtagal, pinagsama-sama ni Selma ang lahat ng mga baguhang adventurer sa isang lugar at ipinakilala sila kay Orhan. Ibinunyag niya na nakakuha sila ng napakalakas na kasama para sa paglalakbay, kaya hindi na sila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang misyon. Sinabi niya na si Orhan ay nakarating na sa ika-74 na palapag, isang bagay na hindi pa niya nagagawa, at dati siyang bahagi ng pangkat ng Heroes Party, na ginagawa siyang isa sa mga pinakamalakas na tao sa bansa. Ngayon ay nabuhayan ng loob ang mga bagong kasapi, at agad na naging mas kumpiyansa tungkol sa kanilang paglalakbay, ngunit ang kanilang nararamdaman ay nagdulot ng pagkabalisa kay Orhan dahil alam niyang maraming tao ang umaasa sa kanya. Matapos ang ilang minuto, iniutos ni Selma sa ibang mga tagapagtanggol na pamunuan ang kanilang mga kani-kanilang pangkat, habang sinasabihan si Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 pangkat, na ang pinakamahalagang pangkat sa lahat. Naniniwala siya na sa tamang paggabay, kaya nilang harapin kahit ang mga mataas na antas na piitan. Naguluhan si Orhan, dahil iniisip niya kung bakit ibibigay sa kanya ang pangunahing pangkat, gayong siya ay isang dayuhan sa grupo. Gayunpaman, lumapit siya sa ika-10 pangkat at nakita na kasama doon si Sofia. Tinanong niya kung may nahuhuli pa, dahil 3 lang ang nakikita niyang tao, ngunit isang maputing lalaki na nagngangalang Logan ang nagsabi na sila lang talaga ang mga kasapi ng grupo. Bihira ang mga pangkat na may 3 miyembro, ngunit sinabi ni Logan na walang makakasabay sa kanila, at ipinagmamalaki niya na siya ang pinuno ng pangkat at isang salamangkero na mas malakas pa kay Selma. Napansin ni Orhan na may problema sa ugali ang batang iyon, at nag-alala siya na baka ito ay magdulot ng gulo sa hinaharap. Pagkatapos ay lumipat siya sa pangalawang babae, na ipinakilala ang sarili bilang si Carol, at siya ay isang tank. Nagulat si Orhan nang makitang wala siyang suot na baluti, at tinanong kung isusuot niya ito pagdating sa loob ng piitan. Sumagot si Carol na hindi siya gumagamit ng kalasag o baluti, dahil umaasa siya sa pag-iwas. Bihira ang mga tank na umaasa sa pag-iwas, nangangailangan sila ng bilis at kasanayan para makaiwas at umatake sa mga halimaw ng malapitan, na isang bagay na nangangailangan ng karanasan sa labanan na maliwanag na wala pa kay Carol. Nang itanong ni Orhan kung binalaan ba siya ng guild tungkol dito, sinabi ni Logan na binigyan siya ng payo ng guild na kumilos bilang isang normal na tank hanggang sa makakuha siya ng karanasan, ngunit hindi niya ito sinunod. Napagtanto ni Orhan na maaaring ito ang pangunahing pangkat, ngunit ito rin ang problemang pangkat na ayaw hawakan ng mga tagapagtanggol. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang paglalakbay, at pumasok na sila sa piitan. Hindi tumigil sa pagsasalita si Carol, tinatanong si Orhan kung bakit siya umalis sa pangkat ng Heroes Party, at hindi niya alam kung paano siya mapapatahimik. Maayos naman ang kanilang paglalakbay sa una, dahil naglagay si Orhan ng mga mahika para harapin ang mga mahihinang halimaw, upang hindi sila magsayang ng oras sa mga hindi kinakailangang labanan. Nang marating nila ang ika-20 palapag, mas naiintindihan na ni Orhan ang kanyang pangkat.
Hindi lang puro salita si Logan, talagang may husay siya bilang isang enchanter, at makakapantay pa siya ng antas ng isang elite na pangkat kung magpapatuloy siya sa pagsasanay. Ngunit nahihirapan siya sa pagbibigay ng direksyon, na isang mahalagang kasanayan para sa mga enchanter. Napansin din niya na napakabilis ni Carol na angkop sa kanyang istilong pag-iwas, ngunit mayroon siyang dalawang problema. Una ay tumatakbo siya na diretso sa mga halimaw nang walang pag-iisip sa halip na unahin ang pagprotekta sa pangkat, at ang kanyang mga pangunahing armas ay maliliit na dagger na maaaring kulang sa lakas kapag kailangan niyang lumaban sa malalaking halimaw. Si Sofia naman ang may pinakamababang talento sa lahat, ngunit mas mahusay siya kaysa sa isang baguhan at walang malaking kahinaan, na ginagawa siyang pinakamaayos na miyembro ng grupo. Sa dulo ng kuweba, natalo ng mga tagapagtanggol ang boss ng ika-20 palapag, na nagbigay daan sa kanila na umakyat sa ika-21 palapag, na ang layunin nila sa unang araw. Matapos irehistro ang kanilang mga badge para patunayan na sila ay kumpleto, umalis sila para magpahinga sa gabi at balak nilang magpatuloy kinabukasan. Nang gumising si Orhan kinabukasan, lumbay na lumbay siya nang makakita ng dyaryo na may kanyang litrato sa unang pahina. Inihayag ng Heroes Party na sila ay nagpalayas kay Orhan at kumuha sila ng bagong enchanter. Mas malakas ang epekto ng balita kaysa sa inaasahan niya, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Lumabas siya para makita ang grupo sa piitan, iniisip niya kung magbabago ba ang pagtrato sa kanya ng mga baguhan matapos nilang mabasa ang balita. Sa daan, hinila siya ng isang batang babae na may buhok na asul, si Luna, ang healer ng pangkat ng mga bayani. Naalala ni Orhan na kahit noong panahong masama ang pagtrato sa kanya ng iba, si Luna ay palaging mabait at handang tumulong. Naglalakbay siya noong araw na siya ay pinalayas, dahil kung hindi ay hindi naging madali para sa iba na palayasin siya. Hinawakan ni Luna ang kanyang mga kamay at humiling na bumalik siya, nangakong gagawin niya ang lahat para maunawaan ng pangkat kung gaano sila nangangailangan sa kanya, at binanggit ang kanilang pinagsamang pangarap na malinis ang malaking dungeon. Nagalit si Orhan dahil sinabi niya na ang pangakong iyon ay ginawa ng 3 tao, kabilang siya at si Luna, at si Oliver na ang mismong tao na nagpalayas sa kanya. May bigat sa puso siyang sinabi kay Luna na hindi na siya babalik sa pangkat at naglakad patungo sa pasukan ng piitan. Habang nasa daan, iniisip ni Orhan ang tungkol sa kanyang sinapit sa pangkat ng Heroes Party, dahil iyon mismo ang nakasaad sa dyaryo ngayong araw. Ipinapalagay niya na siguradong nalilito ngayon ang mga bagong kasapi kung ano ang dapat nilang isipin tungkol sa kanya, lalo na't labis na pinuri siya ni Selma dahil siya ay bahagi ng pangkat ng Heroes Party, ngunit ngayon ay kabaligtaran ang hatid ng balitang ito. Nang marating niya ang pasukan ng dungeon, nakita niyang naghihintay na ang lahat ng mga baguhan, ngunit ganap na nagbago ang lahat, maliwanag na nakita na ng mga adventurer ang dyaryo. Ang mga baguhan ay nangingibabaw ng pag-usapan nila ang tungkol sa pag-alis ni Orhan sa pangkat ng mga bayani. Iniisip ni Logan na iba sana kung kusang umalis si Orhan, ngunit malinaw na nakasaad sa dyaryo na siya ay pinalayas dahil sa pagiging mahina, na nagpabago sa isipan ng lahat. Sinubukan ni Orhan na batiin sila, ngunit nakatanggap siya ng magkakaibang tugon, at napagtanto niyang hindi na siya kasing welcome tulad ng kahapon, at nangyari ang lahat ng iyon dahil sa isang ulat sa dyaryo. Ngayon ay dumating si Selma kasama sina Anne, Bern at Kathy, at agad siyang humingi ng paumanhin dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag na binigyang diin niya ang nakaraan ni Orhan sa pangkat ng mga bayani para mapakalma ang mga baguhan. Mabilis na sinabihan siya ni Orhan na hindi niya ito kasalanan, sinasabihan siyang itayo ang kanyang ulo at pamunuan ang mga pangkat habang siya naman ay magbibigay ng suporta. Dagdag pa ni Anne, Bern at Kathy na hindi mahalaga ang hidwaan ni Orhan sa pangkat ng mga bayani, dahil ang mahalaga ay isa siya sa dakilang tao na nabuhay matapos marating ang ika-74 na palapag. Nalunasan nito ang pag-aalala ni Orhan, at pumunta siya sa kanyang pangkat kung saan masigla siyang binati nina Sofia at Carol, ngunit si Logan ay tila nag-alinlangan at hindi alam kung paano siya tratuhin. Nagdesisyon si Orhan na pangunahan ang usapan at tanungin sila kung nakita nila ang dyaryo. Sinabi nina Sofia at Carol na nakita nila, ngunit balewala raw ito dahil puno ito ng kasinungalingan. Si Logan naman ay nagsabing hindi siya sumusunod sa mga mapiling pinagmumulan ng balita tulad ng fake news, dahil sanay siyang marinig ang katotohanan, at tanungin kung totoo ang nasa dyaryo. Sumagot si Orhan na totoo iyon, pinalayas siya matapos sabihin ng ibang miyembro sa pangkat na siya ay masyadong mahina. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito sinabi agad, at inamin na hindi siya ang bayaning inaasahan ng lahat. Hindi napigilan ni Sofia na magsalita,
ipinaglalaban na nagsisinungaling siya, dahil nakita niya ito kung paano hinarap mag-isa ang isang malaking grupo ng mga orc at madaling tinalo sila. Pinasalamatan siya ni Orhan sa kanyang pagtitiwala, at sinabi sa grupo na kahit na hindi na siya bahagi ng pangkat ng Heroes Party, kaya pa rin niyang tulungan silang marating ang ika-51 palapag kung magtitiwala sila sa kanya. Mukhang nasiyahan ang dalawang babae, ngunit si Logan ay mukhang nabigo dahil parang niloko siya. Pumasok sila sa dungeon, kung saan plano ng mga baguhan na umakyat mula ika-21 hanggang ika-35 palapag. Ang tungkulin ni Orhan ay magmamasid lamang ng hindi nagbibigay ng utos o gabay, at haharapin lamang ang sitwasyon kung magkakaroon ng kaguluhan. Maayos naman ang kanilang paglalakbay sa una, tinalo ni Carol ang mga halimaw sa ika-24 na palapag gamit ang kanyang 2 dagger at istilong pakikipaglaban ng malapitan, habang si Sofia naman ay tinalo ang mga mas malalaking halimaw sa ika-30 palapag, napatanga si Orhan at napagtanto na maaaring maliit ang tingin niya kay Sofia. Pumunta sila sa ika-31 palapag, isang gitnang antas na lugar kung saan hindi pa nakakaranas ng ganitong kapaligiran ang mga baguhan at kailangan ng tulong ng kanilang mga tagapagturo. Si Orhan ang nanguna para suriin ang daan, at nang maramdaman niyang may grupo ng mga goblin at isang estrangherong orc sa malapit, sinabihan niya ang pangkat na maghanda para sa labanan. Inatasan niya si Carol na atakihin ang mga goblin at si Sofia ang haharap sa mga orc gamit ang kanyang mahika na pangmalayuan. Sinunod nila ang kanyang mga utos, tumakbo si Carol patungo sa mga goblin habang si Sofia ay naghanda na harapin ang orc, at bago pa matapos magbigay ng utos si Orhan kay Logan, nakabuo na ito ng mga bilog na mahika para ibigay ang mga spell na nagpapabilis kay Carol para bigyan siya ng kalamangan. Hindi pa rin ganap na nakumbinsi si Logan na karapat-dapat si Orhan na maging kanyang tagapagturo, iniisip niyang napakasimple ng mga payo nito na kahit sino ay makakapagbigay ng ganoong utos. Biglang lumala ang sitwasyon, ang orc ay nagpaalala sa nakaraan ni Sofia, at natigilan siya sa takot sa halip na umatake. Dahil si Logan ay nakatuon sa pagsuporta kay Carol, tila malapit nang mangyari ang isang sakuna. Tumingin si Logan kay Orhan nang walang magawa, iniisip kung anong klaseng tagapagturo ito, hanggang sa makita niyang gumagawa si Orhan ng isang simbolo ng mahika na lubos na nagpapabagal sa orc. Pumunta siya kay Sofia at sinabihang huwag magmadali at tiyaking tama ang kanyang pag-atake, dahil mas malakas siya kaysa sa anumang orc at walang dahilan para matakot. Huminga ng malalim si Sofia at lumikha ng isang napakalaking bola ng apoy na tinunaw ang orc hanggang sa mawala ito. Ang lahat sa pangkat at kabilang na si Orhan, ay nagulat dahil hindi niya alam na kayang gumamit ni Sofia ng mga advanced na antas ng mahika. Tumakbo si Carol para yakapin siya, habang biniro at pinupuri naman siya ni Orhan sa isang perpektong pag-atake. Hindi nagtagal ay narating nila ang ika-35 palapag, kung saan sila ay nakatagpo ng isang mabangis na tarantula. Agad na nabigla si Logan, kumbinsido na tapos na sila at walang paraan para talunin ito, ngunit malaki ang tiwala ni na Sofia at Carol kay Orhan at naghanda para sa kanyang mga utos. Sinabi ni Orhan kay Logan na ibigay ang mga spell na nagpapabilis at nagpapalakas kay Carol, at magbigay ng pagpapalakas ng mahika kay Sofia. Iniisip ni Logan kung baliw na ba si Orhan, gumagamit pa rin ng parehong estratehiya tulad ng dati ng walang pagbabago, ngunit sinunod pa rin niya ang mga utos. Pagkatapos ay inatasan ni Orhan si Carol na harapin ang halimaw ng malapitan, na panatilihing nakatuon dito ang atensyon nito, at tumango si Carol at tumakbo patungo sa tarantula. Sinubukan ni Logan na pigilan siya, ngunit hinawakan siya ni Orhan at ipinaliwanag na ang pagmamadali ay magdudulot lamang ng malaking problema sa kanilang lahat, dahil kailangan nilang maghintay at obserbahan siya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sofia na tumalon sa ibabaw ng halimaw at hiwain ang likod nito, at agad na naiintindihan ni Sofia, tumalon siya sa ulo ng halimaw at hinawakan ang kanyang sandata mula sa harap hanggang sa likod. Binalaan siya ni Orhan na panatilihing nakatuon ang pansin ng tarantula habang iniiwasan niya ang lahat ng atake, dahil mayroong lason ang mga paa nito. Ngayon ay sinubukan ng gagamba na tusukin si Carol gamit ang matutulis nitong mga paa, ngunit iniiwasan niya ang bawat atake at ibinabalik ang ilan sa mga atake nito, na ikinagulat ng nilalang. Sinabi ni Orhan kay Logan na patuloy niyang ibigay ang mga spell kay Carol, dahil ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang suporta, at pagkatapos ay sinabihan niya si Sofia na pigilan ang halimaw. Gumamit siya ng kanyang kakayahan na tinatawag na nail cutter para hiwain ang mga paa nito, na naging dahilan para ito ay bumagsak sa lupa. Nagsimulang magdiwang si Carol, ngunit binalaan siya ni Orhan na hindi pa natatapos ang labanan. Ngunit huli na ang paalala niya, dahil buhay pa rin ang tarantula,
at naglabas ito ng mga sapot na nakahuli kay Carol at sinimulan siyang hilahin patungo dito. Iniutos ni Orhan kay Logan na bigyan kaagad si Carol ng mga spell na nagpapalakas at nagpapabilis, na ginawa naman niya ng walang pagtutol, ngunit natakot si Carol dahil hindi siya makalaya at humihiling ng tulong kay Orhan. Sinabihan ni Orhan si Sofia na ihanda ang kanyang mahika, pagkatapos ay nagbigay ng spell na nagpapalakas sa mga kutsilyo ni Carol. Sa tulong nito ay nakalaya siya, at sinundan ito ni Sofia gamit ang kanyang magic spell, na ganap na tinanggal ang halimaw sa isang iglap. Natapos na ang kanilang paglalakbay ngayong araw, at pinuri ni Orhan si Logan para sa kanyang suportang mahika, at kung wala ito ay hindi mananalo ang kanilang pangkat. Nang lumabas sila sa kuweba ay lumulubog na ang araw, at binati ni Selma ang lahat ng mga bagong adventurer para sa kanilang pag-unlad, at sinasabing napakaganda ng kanilang ginawa. Idinagdag niya na ang huling bahagi ng kanilang paglalakbay ay bukas na, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Naghiwalay na ang lahat, ngunit hinarang si Orhan ni Naan at Bern, na inanyayahan siya na kumain ng pananghalian. Pagkatapos ng ilang sandali ay tinanggap niya ito, bihira ang libreng pagkain, at naglakad sila pabalik sa lungsod na magkasama. Samantala, tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa pagkakataong niligtas siya ni Orhan, nais niyang malaman ang mga detalye tungkol sa mga spell na ginamit nito. Naalala ni Sofia na ang unang nilabas nito ay Wind Blast, pagkatapos ay naglabas ng mahika sa kanyang espada bago hiwain ang bawat orc sa grupo. Napagtanto ni Logan na may kakaiba, dahil kanina lamang, madaling ginamit ni Orhan ang isang spell para mapabagal ang orc na papunta kay Sofia. Ang mga spell na katulad nito ay napakahirap gawin, kahit na ang mga nangungunang mage tulad ni Selma ay halos hindi kayang gumamit ng ganitong spell. Maliban na lamang kung magsasanay siya ng ilang taon, at kailangan pa ng maraming paghahanda. Bukod pa rito, perpekto ang pagkilos ni Orhan bilang isang spellcaster, alam niya kung kailan gagamitin ang bawat uri ng mahika sa isang laban ng pangkat. Sinusubaybayan niya kung kailan matatapos ang mga pagpapalakas at kahit na nagbigay ng mga spell ng maaga para hulaan ang mga galaw ng kalaban. Napagtanto ni Logan na ganap na mali ang kanyang pagkakaintindi kay Orhan, dahil hindi lamang siya isang karaniwang mage, kundi isang tunay na henyo. Sa lungsod, nagkita sina Orhan, Ann at Bern sa isang tavern, kung saan sinabihan siya nilang pumili ng anumang gusto niyang kainin, at sila na ang bahala sa bayad. Tinanong nila si Orhan tungkol sa kanyang tungkulin, nakasaad siya na isang enchanter sa pangkat ng mga bayani, ngunit ngayon ay nagsasabing siya ay isang mandirigma. Ipinaliwanag ni Orhan na mandirigma siya mula pa noon, mula nang makita niyang pinatay ng kanyang lolo ang isang napakalaking hayop na pumasok sa kanilang baryo. Dahil doon ay determinado siya na sundan ang kanyang lolo, at sa isang panahon ay nagsilbi siyang mandirigma sa pangkat ng mga bayani. Ngunit nang maglakbay sila patungo sa mas malalim na mga palapag, bumagal ang kanilang pag-usad, dahil lumakas ng husto ang mga halimaw na kanilang kinakaharap. Ipinakilala ni Selma ang isang estratehiya ng pangkat kung saan lahat ay umaasa sa isang enchanter upang gumawa ng desisyon, kaya naman nagpa siya ang pangkat ni Orhan na sundin din ito. Sa kasamaang palad, walang sino man sa kanilang grupo ang may kakayahang maging enchanter, at ang tanging pagpipilian nila ay si Orhan mismo. Para sa ikabubuti ng pangkat, bumaba siya sa kanyang posisyon bilang isang mandirigma para maging enchanter. Nagsimulang mag-isip siya ng may sama ng loob na baka wala ng pag-asa ang Heroes Party na makapag-clear ng mga susunod na antas, ngunit sa huli ay nagpasya siyang huwag na lamang itong isipin. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na nais na niyang maging isang bihasang mandirigma na kayang harapin mag-isa ang mga mababang antas ng dungeon, nang hindi na nangangailangan ng ibang kasama, ngunit hindi niya alam na ang Heroes Party mismo ang pupunta sa mga dungeon na binalak niyang sakupin kinabukasan. Sa sumunod na araw, pumunta si Orhan sa kuweba, iniisip na ito na ang huli niyang araw bilang pinuno ng mga batang pangkat. Doon niya nakita sina Sofia at ang iba pang kasama na naghihintay malapit sa pasukan. Mainit silang bumati sa kanya, at naramdaman niya na mas may tiwala na sila sa kanya kaysa noon, kahit si Logan ay tila mas tumatanggap at may tiwala na sa kanya. Nagsalita si Carol at sinabing dahil huling araw na ni Orhan, may sasabihin daw si Sofia, kaya tinulak niya ito para sabihin ang kanyang nararamdaman. Ngunit nahihiya at natatakot si Sofia na ibahagi ang tunay niyang damdamin. Lumabas na kagabi pa, habang naliligo, sinabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Guild para tulungan silang maabot ang pinakadakilang pangkat sa bansa. Bago pa niya maibigay ito kay Orhan, tinawag siya ni Selma at sinabing pag-uusapan na lang nila si Sofia mamaya.
Habang papunta siya para makipagtagpo sa ibang mga tagapagtanggol, nadinig ni Orhan ang ilang baguhan na nagsasabing pupunta rin ang Heroes Party sa dungeon ngayong araw, para sa pagsubok ng kanilang mga bagong kasapi at suriin ang pagtutulungan nila. Iniisip niya kung anong antas ang pipiliin nila at nalaman na magsisimula sila sa 72 palapag, hindi ang pinakamalalim na 74 na palapag, para tiyakin na maayos ang pagtutulungan ng bagong pangkat. Nagulat si Orhan, dahil sa palagay niya ay dapat muna silang magsimula sa mga mababang antas para mapalakas ang pagkakaisa, ngunit nagpasya siyang tumutok na lamang sa sarili niyang mga layunin kaysa mag-alala tungkol sa kanila. Samantala, sa 72 palapag, ang pinuno ng Heroes Party na si Oliver ay hinihimok ang kanyang grupo, sinasabing kaya nilang malampasan ang piitan ng walang problema, ngunit dapat silang mag-ingat. Lumingon siya sa kanilang bagong kasapi, si Philly, isang enchanter na may berdeng buhok. Sinabi ng tank na ipakita na niya ang kanyang kakayahan, at idinagdag ng mage na hindi siya tulad ni Orhan na tinawag niyang isang walang kwentang tanga, si Philly ay mapagkakatiwalaan. Tumingin si Oliver kay Luna, na tahimik lamang dahil sa pagtutol, dahil hindi niya kailanman nais na umalis si Orhan. Naniniwala siya na sa pagtatapos ng paglalakbay na ito ay mapapatunayan nilang tama ang kanilang desisyon na palitan si Orhan, at hindi kasali si Luna sa plano na alisin siya sa pangkat. Nalaman niya lamang ito noong nakaraang gabi, nang gumawa si Oliver ng pagdiriwang para batiin si Philly. Si Derek at Anne ay kinutya si Orhan, sinasabing dahil mayroon na silang tunay na enchanter sa halip na isang walang kwentang jack of all trades, maaari nilang maabot agad ang 100 palapag. Sinabi ni Anne kay Philly na maraming pera ang kanilang pangkat, ngunit masyadong maingat si Orhan sa paggastos at hindi pinapayagan silang gumamit ng pondo para sa personal na pangangailangan. Nang itanong ni Philly kung ang pondo ng pangkat ay para lamang sa grupo, baliwala ito kay Anne, sinasabing walang kabuluhan ang pera kung hindi gagastusin. Nagtagal si Oliver at sinabing tigilan na ang pag-uusap tungkol kay Orhan dahil hindi na siya mahalaga sa kanila. Habang itinaas na nila ang kanilang mga baso para parangalan si Philly, biglang pumasok si Luna na hinihingal at humiling na makausap si Oliver. Nakita niya si Philly, na hindi niya kilala, at humiling na makausap ito ng pribado, ngunit pinilit ni Oliver na magsalita sila sa harap ng lahat. Pagkatapos ay ibinunyag ni Luna na narinig niya na sumama si Orhan sa raid ng Night Silver Rabbit at itinanong kung paano ito nangyari. Naguluhan sina Derek at Anne. Iniisip ni Anne kung paano siya napasama sa clan sa loob lamang ng 3 araw matapos sabihin sa kanya na mahina siya, habang sinabi ni Derek na baka ginamit niya ang kanyang S-rank badge, na sinasabing utang niya sa pangkat para makapasok. Nang itanong ni Luna kung ano ang ibig nilang sabihin, sinabi ni Anne na umalis na si Orhan 3 araw na ang nakalipas. Nabigla si Luna at iniisip kung talagang sumuko na ito sa kanila, ngunit inamin ni Derek na sila mismo ang nagpaalis sa kanya dahil sa tingin nila ay mahinang nilalang ito. Nabigla si Luna at lumingon kay Oliver, hinihingi ang katotohanan kung totoo nga ba ito. Tahimik na sumagot si Oliver na totoo ang sinasabi nila at sinubukang ipakilala siya kay Philly, ang kanilang bagong kasapi. Ngunit agad siyang pinagalitan ni Luna, sinasabing malinaw niyang ipinahayag na tututol siya sa sino mang papalit kay Orhan. Ito ay nagpasama ng loob kay Derek, ang kanilang tank, na sumigaw sa kanya na tumahimik dahil sinusubukan pa lamang na bumati sa kanya si Philly. Pinapakalma ni Oliver si Derek at sinubukang makipag-usap ng maayos kay Luna, sinasabing hindi na sapat si Orhan para sa kanilang pangkat at makakasagabal na lamang ito sa kanilang pag-unlad. Hindi pumayag si Luna at ipinaglalaban na si Orhan ang pundasyon ng grupo, at ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating hanggang sa kasalukuyang antas, at ipinahayag niya na hindi nila makakamit ang mas mataas na antas kung wala siya. Sumabat ang mage na si Luna lamang ang nag-iisip na espesyal si Orhan, at wala na siyang magagawa dahil tapos na ang desisyon na alisin siya sa pangkat. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang tumutok sa kanilang mga plano ngayon, dahil unang beses nilang makakasama si Philly, magsisimula sila sa 72 palapag at unti-unting aakyat hanggang sa 74 na palapag. Diretsyong tinanggihan ni Luna ang plano, sinasabing hindi siya katulad ng iba na parang handang mamatay. Tumawa si Derek at tinanong kung paano malalagay sa panganib ang buhay nila kung magsisimula sila sa 72 palapag, at nakarating na nga sila noon hanggang sa 74 na palapag. Sumagot si Luna na kahit nabihasa si Philly bilang enchanter, dapat silang magsimula sa mas mababang antas para mapaunlad ang kanilang pagtutulungan bago sila pumunta sa mas mataas na antas. Matigas pa rin ang ulo ni Derek at nangatuwiran na natapos na nila ang 73 palapag, kaya hindi na kailangang bumalik pa.
Ipinagtanggol ni Luna na baka may pagkabaliw sila para isipin iyon, dahil ang 72 palapag ay tahanan ng Black Dragon, isang kalaban na halos hindi nila kayang talunin noong huling pagkakataong nakipaglaban sila dito. Tumawa si Anne at sinabing iyon ay noong panahon pa na mayroon silang walang kwentang enchanter sa grupo, at ngayong pagkakataon ay madali na lamang nilang malalampasan ang dragon. Ipinapalagay pa ni Oliver, na pupunta lamang sila doon para subukan ang kanilang pagkakaisa at hindi naman kailangang labanan ang dragon. Sinubukang makipagtalo ulit ni Luna na dapat pa ring magsimula sila sa mas mababang antas, ngunit pinutol siya ni Oliver na tapos na ang desisyon at hindi na ito mababago. Samantala, ang Heroes Party ay nakaharap sa halimaw ng 72 palapag, isang halimaw na madali nilang natalo dati, ngunit ngayon ay nahihirapan silang labanan ito. Sumugod si Oliver sa halimaw at sinaktan ito gamit ang kanyang espada, ngunit napigilan ng halimaw ang kanyang atake at tinulak siya pabalik sa kanilang takbuhan habang handa nang sumugod si Derek para sa mga counter-attack. Nang makalayo na sa panganib, nawala ang buff ni Oliver, at napansin niya na biglang bumigat ang kanyang katawan tuwing mawawala ang mga magic spell. Lumingon siya kay Philly at tinanong kung bakit mabilis na nawawala ang mga buff, at sumagot si Philly na hindi pa niya alam kung paano nakikipaglaban ang buong grupo at magiging maayos din ito sa paglipas ng panahon. Nabigla si Oliver, dahil naalala niya na sa loob lamang ng ilang oras ng kanilang unang pagkakataong magkasama sa dungeon, alam na ni Orhan ang lahat ng paraan sa pakikipaglaban ng bawat isa. Biglang naglabas ng energy blast ang halimaw patungo kay Derek, na sinubukang harapin ngunit nadulas, napatalsik ang beam patungo kay Anne, na sumigaw sa kanya dahil sa kawalan ng ingat. Nagtataka si Derek kung bakit hindi epektibo ang kanyang pagharang, dahil madali na lamang niyang pigilan ang ganitong uri ng atake. Sumali sa laban si Anne at naglabas ng fire magic na mga atake sa halimaw, ngunit halos walang epekto ito. Naguluhan si Oliver at sumigaw sa kanya na seryosohin niya ang laban, ngunit sinabi ni Anne na ginagawa niya lang naman ang karaniwan niyang ginagawa, ngunit parang mas mahina lang ang lakas ng mga atake niya ngayon. Sinabi ni Oliver kay Philly na palakasin muli ang lakas ng mahika ni Anne, at ginawa naman ito ng dalaga, ngunit kahit paano ay hindi pa rin nagdulot ng pinsala ang mga atake ni Anne sa halimaw. Bilang pagbabalik, naglabas muli ng blast ang halimaw, at muntik na itong matamaan si Anne ngunit nakatago siya sa likod ng isang bato. Ngayon ay nababaliw na si Oliver, dahil dapat na mas malakas ang mahika ni Philly kaysa kay Orhan, ngunit nahihirapan sila sa isang halimaw na madali nilang napagtagumpayan dati. Bumalik sa kanyang sarili nang ituro sa kanya ang isa pang blast, muntik na siyang matamaan bago pa mapigilan ni Derek ang susunod na atake. Iniutos ni Oliver kay Anne na umikot sa gilid ng halimaw, ngunit napigilan siya ng halimaw at napilitang tumakas pabalik, at lumingon siya kay Philly at sinabing bantayan niya ang mga atake ng halimaw at bigyan sila ng babala. Sinabi ni Philly na imposibleng gawin iyon habang ginagawa niya ang iba pang gawain, ngunit ipinagdiin ni Oliver na trabaho ng isang enchanter na magsubaybay sa daloy ng laban. Sumigaw si Anne kay Philly at tinatawag itong walang silbi, at sinasabing hindi nila dapat pinayagan itong sumali sa grupo. Napagtanto ni Oliver na wala sa kanila ang gumagawa ng maayos gaya ng dati, at hindi niya pa rin maibubuhos ang buong lakas ng kanyang espada. Sa kanyang teorya, dapat na malaki ang tulong ng mahika ni Philly sa kanila, kaya nagtataka siya kung ano ang mali. Bago pa sila makapagpasya ng kanilang susunod na hakbang, lumabas ang Black Dragon mula sa pinakailalim ng dungeon at lumipad patungo sa kanila. Napawisan ng malamig si Luna at sumigaw na tumakas na sila, lumapag ang dragon sa lupa at winasak ang halimaw sa ilalim ng kanyang mga kuko nang walang kahirap-hirap. Nagulat si Oliver at nagtataka kung bakit lumabas ang Black Dragon mula sa kanyang tahanan, dahil hindi dapat mangyari ito. Gayunpaman, ayaw niyang tumakas, sinasabing natalo na nila ang dragon noon at magagawa nila ito muli. Naghanda si Derek para harangin ang fireball na atake nito, ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi pala siya kasing lakas ng dati at agad na tinulak pabalik ng puwersa ng atake ng dragon. Sinubukan ni Anne na gumanti gamit ang kanyang sariling fireball, ngunit kahit na nakatago siya sa likod ng bato, tinamaan pa rin siya at nawalan ng malay. Hinila siya ni Luna at sinabing tumakas na sila, ngunit sinabi ni Oliver kay Philly na palakasin muna siya, bago sumugod para harapin ang pinakamalakas na atake ng dragon gamit ang kanyang sariling lakas. Muntik na niyang mapigilan ang puwersa nito ngunit tinulak pa rin siya pabalik ng shockwave, at napahawak sa kanyang espada habang nalilito at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Mabilis siyang tinulungan ni Luna at iminungkahi na gumamit sila ng emergency teleport crystal, at kung hindi ay mamamatay sila rito.
Ibinalita ni Philly na ang kristal ay dadalhin sila diretso sa isang boss room ng mas mababang antas, kung saan kailangan nilang lumaban muli, ngunit sinabi ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Sumang-ayon si Oliver at tinipon ang kanyang grupo, at binuksan ang portal para tumakas. Ngunit bago pa sila makapasok, sumugod ang dragon at tinulak sila pabalik. Sa kanilang pagkatakot, pumasok ang halimaw sa portal at nawala. Sa una ay akala ni Derek na mabuti na iyon, ngunit sinabi ni Luna na ito ang pinakamasamang nangyari ngayon, dahil ang isang pangkat ng mga bagong adventurer ang mapapatay ng dragon. Ipinahayag niya na kailangan nilang bumalik sa guild para ipa-teleport ang lahat palabas ng dungeon. Sumang-ayon si Oliver at tumakbo sila patungo sa guild, umaasang walang nasawi pa. Samantala, sa 50 palapag, sinabi ni Orhan sa kanyang pangkat na kapag nakarating na sila sa 51 palapag, tapos na ang kanilang misyon at gagamit sila ng teleport crystal para umuwi na. Tumango ang kanyang mga kasama, ngunit may kakaibang pakiramdam si Orhan na parang may masamang mangyayari. Sinuri niya ang paligid at walang nakitang mali, ngunit tumingala siya sa madilim na langit na natatakpan ng ulap ang araw, at nagtataka kung bakit siya kinakabahan. Lahat naman ay maayos at malapit na nilang harapin ang boss ng floor na ito, na dapat namang madali lang para sa mga tagapagtanggol, at pagkatapos ay uuwi sila na may matagumpay na misyon. Ngunit nagtataka siya kung bakit may nararamdaman na may masamang mangyayari at kailangan nilang umalis agad. Naputol ang kanyang pag-iisip nang magtanong si Carol kung anong mga halimaw ang kanilang makikita. Napansin ni Orhan ang kasiyahan sa mga mata nito at binigyang alala na bilang isang tank, ang pangunahing trabaho niya ay protektahan ang grupo, at hindi basta sumusugod sa mga kalaban para patayin silang lahat mag-isa. Hindi sumang-ayon si Carol, sinasabing kung kaya niyang harapin ang lahat ng kalaban mag-isa, mas mapadali niya ang trabaho ng mga kasama at mas ligtas sila. Naniniwala siya na ang tank ay dapat na nasa unahan sa lahat ng oras, pagkatapos ay humingi ng payo kung paano siya makakapaglaban ng mas mahusay. Huminga ng malalim si Orhan at sinabing kailangan niyang matutunan ang pagtutulungan sa grupo sa halip na gawin ang lahat ng mag-isa, dahil mahalaga ito sa hinaharap kapag ang pag-unlad ay nakadepende sa pagtitiwala sa iba. Hindi gusto ni Carol ang ideyang iyon at iniisip niyang boring ito, ngunit sinabi ni Logan na dapat niyang pansinin at pasalamatan pa siya sa payong ibinigay. Idinagdag pa niya na ang dakilang adventurer na si Albert ay nagsabi pa nga na teamwork is dreamwork, at lumingon si Orhan sa batang may buhok na kulay blonde at tinanong kung si Albert ba ay mula sa Night Rabbit clan. Nagagalak si Logan na may nakilala siyang iba pang nagbabasa bukod sa mga taong parang barbaro lang sa piitan. Sinabi ni Orhan na malamang na alam ng lahat si Albert, siya ang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbit, at pinaniniwalaang namatay siya habang nakikipaglaban sa Black Dragon sa 72 palapag noong nakaraang taon. Sinabi ni Logan na kahit na siya ay namatay, mananatili siyang isang alamat na hindi makakalimutan. Nalungkot si Carol habang mahinang nagsalita na namatay si Albert habang pinoprotektahan ang isang kasama, kahit na iyon naman ay trabaho ng isang tank. Idinagdag pa niya na alam ni Albert na mawawala ng ngiti ang mukha ng kanyang pamilya dahil sa kanyang kamatayan ngunit hindi siya nag-atubili. Dahil dito, naniniwala siya na ang pinakamabuting paraan para maging isang tagapagtanggol ay panatilihing malayo ang mga taong kanyang pinoprotektahan sa lahat ng oras. Wakas niya itong sinabing kung siya ay lalaban mag-isa sa unahan habang ang kanyang grupo ay nananatili sa likuran, ligtas sila at makakatakas kung sakaling magkasama ang lahat. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at nagpasya na hindi na niya kailangang makialam pa, bilang isang dayuhan ay hindi na siya dapat magtanong pa ng ibang bagay. Para mapasaya sila, sinabi niya kay Carol na umaasa siya sa kanya para harapin ang mga kalaban ngayon, at agad na kumislap ang mukha ni Carol at sinabing pwede siyang pagkatiwalaan. Si Sofia naman, na gustong mapansin, agad na ibinalik ang atensyon sa sarili niya. Para ipakita na gusto niyang mapabuti, tinanong niya si Orhan kung ano ang kulang sa kanya at paano siya magiging mas mabuting kasama bilang mage. Narinig ito ni Logan at sumabat din na gusto rin niyang malaman kung paano niya mapapalakas ang kanyang sarili. Sinabi ni Orhan sa lahat na tumahimik muna sila at pinangunahan sila papasok sa 36 na palapag, kung saan nagsimulang maghanda ang mga bagong kasapi. Tumawag si Selma kay Orhan at sinabing ngayong araw na ang pinakamahirap na ekspedisyon nila, kailangan nilang tiyakin na walang mangyayaring mali at matapos ito ng maayos. Pagkatapos ay tumingin siya sa pangkat ni Orhan, at sinabing mukhang nagustuhan siya ng mga bata. Inamin ni Orhan na akala niya ay mawawala na sila ng respeto sa kanya dahil sa artikulo tungkol sa kanya sa dyaryo, ngunit mali siya, mas matalino at magaling ang mga bata kaysa sa hitsura nila.
Sumang-ayon si Selma at idinagdag na bagaman minsan ay nakakapagod silang kasama, alam niya na may magandang kinabukasan ang grupo. Binanggit niya na ang pagkamatay ni Albert ay malaking pinsala para sa kanilang grupo na bilang kanilang pinakamahalagang miyembro, kaya nawalan sila ng lakas at biglang humihina, kaya naman ang dating pangkat ni Orhan na ang Heroes Party ang naging nangunguna. Sinabi ni Orhan na napakahirap din ng Black Dragon para sa kanyang dating grupo, at muntik na silang mawalan ng kasama na maaaring magpahina ng husto sa kanila. Sinabi ni Selma na ang puwang na iniwan ni Albert ay hindi pa rin napupunan hanggang ngayon, at sa huli ay tinanong niya si Orhan kung gusto niyang sumali sa kanilang clan. Sinabi ni Orhan na ikinagagalak niya ito, ngunit binanggit na hindi kailangan ng isang pangkat ng dalawang enchanter, lalo na kung isa sa kanila ang pinakamagaling na salamangkero sa kontinente. Namula si Selma, ngunit ipinaliwanag na hindi bilang enchanter kundi bilang isang mandirigma. Ngayon ay nabigla si Orhan, ngunit sinabi ni Selma na susubaybayan niya siya ngayong araw para makita kung anong mga kasanayan ang meron siya bilang mandirigma. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkahiwa-hiwalay na ang lahat sa kanilang mga grupo, at naiwan si Orhan kasama ang tatlong bagong kasapi na kanyang ibabantay. Tinanong ni Carol kung bakit sila naghiwa-hiwalay ng ganito. Hindi niya gusto ang ideyang mawawala sila sa mga kuweba na parang labyrinth. Tumawa si Orhan at sinabing magandang pagsasanay ito, dahil madalas na kailangang maghiwalay ang mga pangkat para suriin ang maraming daanan at hanapin ang tamang ruta patungo sa boss room. Ang mga clan na maraming miyembro tulad ng Night Sky Rabbit ay may kalamangan dahil mabilis nilang masusuri ang buong sistema ng kuweba. Binanggit ni Logan na napuntahan na ni Orhan ang pinakamalalim na mga antas na nakita ng sinuman, kaya hindi sila dapat maharap sa problema dito. Sumiksik sina Sofia at Carol sa kanya at tinanong kung ano ang itsura ng mas malalim na mga antas at anong mga halimaw ang nakikita doon. Ipinaliwanag ni Orhan na nagsisimula ang malalim na mga antas sa paligid ng level 72, kung saan nagbabago ang kapaligiran, mga mabato at nagyayelong bundok na madalas may bagyo ng nyebe at mga ice lizard na nagtatago sa dilim na naghihintay na mapagod ang mga tao. Sinabi niya sa kanila na tumutok sila sa misyon para hindi sila matakot o makuha ng atensyon, bago sila pinangunahan na pumasok sa loob ng piitan. Ang kuweba ay tahimik at may kakaibang pakiramdam, sinabi ni Logan na wala pa silang nakikitang halimaw sa palapag na ito at tinanong kung ganito talaga ang itsura ng 40 palapag. Umiling si Orhan, at lalong lumalakas ang kanyang kutob na talagang may mali sa dungeon ngayong araw. Nagsisimula nang magreklamo si Carol na gusto na niyang makipaglaban nang biglang lumabas ang isang aswol na goblin mula sa likod ng isang bato, kaya napasaya siya at agad na sumugod ng walang pag-aalala. Sinubukan ni Orhan na pigilan siya, ngunit huli na, kaya mabilis siyang nagcast ng magic debuff para mapabagal ang goblin, at nagbigay daan ito para mapatay ito ni Carol sa isang mabilis na atake. Nagsimulang ipagdiwang ni Carol ito, ngunit sinabi ni Orhan na huwag siyang basta sumusugod sa mga kalaban ng walang pag-iisip. Ipinaliwanag niya na mabilis at malakas ang mga aswol na goblin, at maaari siyang mapahamak, na maaaring pumilit kay Logan at Sofia na umalis sa kanilang posisyon at mapahamak din. Kinilala ni Carol ang kanyang pagkakamali, kaya nagpa siya si Orhan na turuan siya ng estilo ng aktibong depensa. Kailangan niyang bantayan ang mga galaw ng kalaban at atakihin ito bago pa ito makapag-atake, natitigil sa pag-atake nito at magbibigay ng malaking kalamangan sa kanyang grupo. Namangha si Carol habang nakikinig, pagkatapos ay tinulak ni Logan si Carol at humingi din ng payo. Binalaan niya silang lumingon dahil dalawang wolf na halimaw ang paparating mula sa likuran, ngunit bago pa sila makalapit, isang mahika na bitag ang lumabas at tinusok sila. Sinabi ni Orhan kay Logan na dapat niyang pagtuunan ng pansin ang mga bitag na spell, na magpapahintulot sa kanyang grupo na tumutok sa mga kalaban sa harap, sa halip na mag-alala tungkol sa mga atake mula sa likuran. Masigasig na nakikinig si Logan, at iniisip na gusto niyang maging tulad ni Orhan bilang isang enchanter sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay lumingon si Orhan kay Sofia at sinabing dapat niyang matutunan na mag-cast ng dalawang magic spell ng sabay. Sinabi ni Sofia na mukhang mahirap ito, ngunit tiniyak ni Orhan na hindi ito kasing hirap ng hitsura niya, dahil maaari itong matutunan ng sinuman sa pamamagitan ng pagsasanay. Idinagdag pa niya na ang mga bihasang caster ay maaari pang gumamit ng 12-dosenang spell ng sabay-sabay. Nabigla si Sofia at tinanong kung bakit hindi na lamang siya nakatuon sa mas malalakas na bersyon ng kanyang mga kasalukuyang spell. Ipinaliwanag ni Orhan na ang mas malakas na mahika ay nangangailangan ng mas maraming oras para ihanda at gamitin, na nag-iiwan sa caster ng mahabang panahon kung saan wala itong magagawa at mahina ang kanyang posisyon. Kung matututunan niyang gumamit ng maraming mahika,
maaari niyang ihanda ang pangalawang spell habang ginagamit niya ang una, at magiging halos wala na ang oras na hindi siya makapag-aksyon at mawawala na rin ang pagkakataong mapahamak siya sa laban. Malapit na silang makarating sa boss room, kung saan nagtagpo ang mga gabay at sinabing manatili na lamang sa likuran ang mga bagong kasapi at manood habang sila ang lumalaban. Pumasok si Orhan kasama ang ibang gabay at sinabing tumutok sila sa pag-atake, dahil bibigyan niya sila ng buong suporta. Agad na nagsimula ang laban, si Orhan ang unang sumugod, at tamang-tama ang kanyang pag-atake sa mga paa ng halimaw habang ito ay handang umatake pa lamang, na naging dahilan para ito ay mahimatay at mapahinto. Bago pa makabawi ng balanse ang halimaw, naglagay na si Orhan ng bitag sa likuran nito na naging pader, na humadlang sa pagtakas nito. Mabilis na gumamit si Selma ng maraming magic, lumikha ng 5 magic circle ng sabay para umatake, habang ang tank ay humaharang sa mga counter-attack, at isa pang mandirigma ang nagbigay ng huling atake gamit ang kanyang espada. Namangha ang mga bagong kasapi dahil sa sobrang bilis ng laban, at natapos ito sa ilang segundo lamang. Hindi makapaniwala si Logan sa ipinakita ng mga tagapagtanggol, dahil bawat galaw ay may dahilan at walang nasayang na kilos. Patuloy na umuusad ang ekspedisyon, natapos ang isang palapag pagkatapos ng isa hanggang sa makarating sila sa boss room ng 50 palapag. Ang boss ay isang malaking alimango na may katigasan at hindi masira ang baluti nito. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila, kung kaya niyang putulin ang malaking paa ng alimango, madali na itong matatalo ng iba pang kasapi at makakauwi na sila para sa isang handaan. Ngumiti si Orhan, kinuha ang kanyang espada, at mahinahon na sumugod patungo sa halimaw. Binalaan siya ng tank na mag-ingat, dahil ang baluti ng alimango ay sinasabing napakahirap masira. Hindi ito binigyang pansin ni Orhan, tumalon siya sa ere at ibinagsak ang kanyang espada sa malaking paa ng alimango, madaling pinutol ang paa nito at tinanggal ang pangunahing banta sa grupo. Nang mawala na ang hadlang na iyon, madaling natapos ng grupo kasama si Selma ang halimaw. Nagpalakpakan ang lahat ng matapos na ang ekspedisyon at naghanda na silang umuwi, ngunit biglang natigil ang kanilang pagdiriwang. Biglang nadama ni Orhan ang isang napakalakas na takot, at parang nabasag ang mismong katotohanan. Mula sa pagkakasira na iyon, lumabas ang Black Dragon at diretso itong lumipad patungo sa kanila. Nang makita niya ang Black Dragon, nanginginig sa takot si Orhan at sumigaw siya para tumakas ang lahat. Ngunit mukhang siya lamang ang may malinaw na pag-iisip, kahit na ang ibang mga tagapagtanggol ay hindi makagalaw dahil sa napakalakas na pressure na ibinibigay nito. Ang mga hindi makagalaw na tagapagtanggol ay nagtataka ng may pagkabalisa, wala silang ideya kung bakit nangyayari ito, at bakit umatake sa kanila ang isang tunay na halimaw sa mga mababang antas na palapag. Sa sandaling ito ay nakakahanap si Selma ng maayos na paraan, kahit na hindi rin siya makagalaw, naisip niya na kailangan niyang mamuno para matiyak na makatakas ang mga baguhan sa mabangis na nilalang na ito. Nahihirapan si Selma laban sa napakalakas na aura ng dragon, na gumagawa ng bigat sa hangin, at parang nilalagnat ang lahat dahil sa kawalan ng oxygen sa kuweba. Bumalik sa kanyang alaala ang mga kwentong katatakutan tungkol sa nilalang na umaatake sa mga adventurer, at pinapatay sila hanggang sa hindi na makilala. Samantala, si Orhan ay nag-iisip ng paraan para makalaya sa nakamamatay na sitwasyong ito. Bigla niyang naalala na natalo na nila ang boss sa palapag na ito, at kung maabot nila ang kristal sa dulo ng kuweba, maaari silang mag-teleport para ligtas na makalabas ang lahat. Ngayon ay napagtanto niya na ito ang kanilang pag-asa, at iniisip niya na bigyan ng utos ang grupo, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang lahat na nakatulala at natatakot na tingnan ang halimaw. Alam niyang delikado ito dahil ang mga halimaw ay naaakit sa malalaking grupo, at hindi magiging imposible ito sa isang dragon. Kung hindi sila kikilos ay mawawasak sila kaagad, at sa maikling sandali, iniisip ni Orhan na tumakas mag-isa patungo sa kristal para iligtas ang sarili, ngunit agad niyang kinalimutan ang ideyang iyon at nababagabag sa sariling pagiging makasarili. Dahil doon ay nagpasya siya na labanan ang dragon para makapagbigay ng oras para makatakas ang iba, at nangako na hindi niya iiwan ang mga mahihinang tulad nila. Hawak ang kanyang espada na may matapang na determinasyon na protektahan ang mga taong mahal niya, sumigaw siya para tumayo sa tamang posisyon ang ibang tagapagtanggol. Ang kanyang boses ang nagpabalik sa kanila ng katinoan, at napagtanto rin ni Selma ang kanilang sitwasyon. Ipinag-utos niya sa lahat na bumuo ng depensibong hanay at panatilihing ligtas ang mga baguhan, at agad na kumilos ang mga A-rank adventurer. Isang mage ang lumikha ng hadlang na gawa sa mahika para tumanggap ng atake ng dragon,
ngunit alam ni Selma na hindi sapat ang kanyang mahika para pigilan ang pagsabog. Walang takot na sumugod si Orhan, habang binubuo ang sarili niyang protection spell para palakasin ang hadlang sa tamang oras para iligtas sila sa tiyak na kamatayan. Nabigla ang grupo at alam nila na mamamatay sila kung hindi dahil kay Orhan. Naiwasan ni Orhan ang mga atake ng dragon habang sumusugod, at hindi niya ito binibigyan ng pagkakataong makapaghanda ng buong atake. Itinapon niya ang isang maliit na dagger sa mata ng halimaw, kaya isinara ng dragon ang mata nito para hindi matamaan, at ginamit ni Orhan ang maikling sandaling iyon para tumalon pasulong at subukang putulin ang ulo nito gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Ang paggalaw na iyon ay lumikha ng malakas na pagsabog na puno ng alikabok at usok ang kuweba, na nagdulot sa mga tagapagtanggol na isipin na natalo na ang halimaw. Ngunit nanatiling alerto si Orhan, at nang mawala ang alikabok, muling tumayo ang dragon na walang pinsala at may malakas na hiyaw ng galit. Ipinag-utos ni Orhan sa mga tagapagtanggol na palibutan at protektahan ang mga baguhan sa anumang sitwasyon habang siya ay nakakakuha ng pansin sa nilalang. Nag-aalala si Selma, ngunit ngumiti si Orhan at tiniyak na may plano siya, at sinabihan ang mga baguhan na magtiis lamang. Tumalon siya patungo sa dragon na naglabas ng apoy mula sa bibig nito, ngunit naiwasan ni Orhan ang mga atake at umikot sa paligid ng halimaw, ginagawa ang lahat para panatilihing abala ito. Namangha si Selma at ang iba sa kanyang husay at tapang, dahil pinili niyang harapin ang halimaw ng mag-isa. Pinag-isipan ni Selma kung tama bang hayaan siyang labanan mag-isa ang dragon na pumatay sa makapangyarihang bayaning si Albert. Napagtanto niya na malaki ang pagmamahal niya kay Orhan, at malulungkot siya kung mangyari pa ang anumang masama sa kanya. Samantala, si Orhan ay nakatuon sa laban, naiwasan ang isang atake pagkatapos ng isa pa, at naibalik ang isa sa mga atake ng dragon patungo sa ulo nito. Pagkatapos ay dinagdagan ang lakas nito gamit ang kanyang sariling kakayahan sa mahika, isang gawa na hindi magagawa ng ibang mage sa mundo. Nagulat si Logan at Sofia, dahil hindi pa sila nakakita ng ganitong lakas. Sa pagkainis ni Orhan, napakahirap ng kaliskis ng dragon na kahit ang naibalik na pagsabog ay hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Nang wala ng ibang pagpipilian, sinuot niya ang kanyang mahiwagang agimat at gumamit ng maraming mahika para lumikha ng 6 na magic spell na nagpapalakas ng kanyang kakayahan, isang bagay na kahit na ang mga mataas na antas na mage ay nahihirapang gawin kahit 3 lamang. Namangha si Selma, ngunit iniisip niya kung dapat siyang tumulong, dahil kahit na may pinahusay na kakayahan, hindi siya kumbinsido na kayang talunin ni Orhan ang halimaw. Bago pa makapagpas siya si Selma, lumikha si Orhan ng pangalawang spell na nagpapalakas ng lahat ng kanyang kakayahan, at pagkatapos ay nagcast ng isa pa. Sa kabuuan, 6 na beses niyang pinarami at pinalakas ang kanyang mga kakayahan, at napatulala ang mga tagapagtanggol sa pagkamangha, dahil akala nila ay imposibleng gawin ito ng sinumang tao. Nagsimulang lumiwanag si Orhan na parang isang super saiyan, na may kidlat na kumikislap sa kanyang katawan at paligid. Hindi alam ng dragon na ang ganitong lakas ay nakatalo na ng mga Diyos sa mga alamat, kaya ipinagpatuloy pa rin nito ang pag-atake gamit ang pagwagayway ng buntot. Ngunit biglang nawala si Orhan at muli nang lumitaw na nakakapit sa isang pader na sobrang bilis, kaya akala ni Selma ay nag-teleport siya roon. Nanginginig siya nang maunawaan ang tunay na lakas ni Orhan, nalampasan na niya ang lahat ng support mage sa kasaysayan, at binago pa ang paraan ng paggamit ng mahika. Habang naglalabas siya ng isang orihinal na spell pagkatapos ng isa pa, bumagsak siya sa lupa, ngunit agad na dumaloy ang dugo mula sa kanyang ilong. Alam niyang inabot niya ang kanyang mga kakayahan lampas sa mga hangganan ng tao, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling mortal at hindi makakayang gamitin ang lakas nito. Lalong nalulungkot siya nang mapansin niya na mabilis na nauubos ang kanyang mana, 100 na mahika ang kanyang ginagamit ng sabay-sabay, isang mabigat na spell na hindi kayang hawakan ng sinumang salamangkero ng matagal. Ang tanging pagkakataon niya para manalo ay ibigay ang lahat at tapusin ang laban ng mabilis, kaya sumugod siya sa dragon, naiwasan ang mga atake nito bago tumalon para atakihin ang halimaw mula sa itaas. Napansin ng halimaw ito at sinubukang patayin siya gamit ang kanyang buntot, ngunit hindi naman tanga si Orhan, lumikha siya ng isang matibay na block gamit ang kanyang mana para tumayo roon, kaya hindi napatama ng dragon ang pag-atake nito. Nagulat si Logan at iniisip kung isa na naman ito sa kanyang mga orihinal na spell, pagkatapos ay binuksan ni Orhan ang kanyang Magic Convergence, isang spell na kumukuha ng mana mula sa kapaligiran at pinupuno ito sa isang maliit na lugar. May katulad na kakayahan si Oliver, ngunit ginagamit niya ito para sa pag-atake lamang, at lagi niyang iniiwan kay Orhan ang pagtatanggol.
Muling sumugod si Orhan sa dragon, pinahusay ang kanyang espada at inatake niya ito at tinamaan niya ng malakas ang leeg ng halimaw, naputol ang makapal na kaliskis nito at nasugatan ang laman sa ilalim. Biglang bumagsak ang dragon sa lupa na may malakas na tunog, kaya sumigaw sa tuwa sina Logan at Sofia, sigurado silang tuluyang natalo na ni Orhan ang Black Dragon. Ngunit alam ni Selma ang totoo, at napagtanto niyang nasugatan lamang ang nilalang. Samantala, nasa hangganan na ng lakas si Orhan, nahihirapang tumayo at ipagpatuloy ang pag-atake bago pa makabawi ang dragon. Gusto niyang tumulong, ngunit alam niyang kahit ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang clan ay hindi nakakapagbigay ng kahit isang atake, kaya nalilito siya kung ano ang magagawa niya. Muling tumayo ang dragon, naglabas ng apoy mula sa kanyang bibig para lumayo si Orhan bago magpakawala ng madilim na mahika at maglunsad ng maraming sandata na gawa sa mahika. Gumamit si Orhan ng bilis para maiwasan ang karamihan, ngunit sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang mga masasayang araw na naglalaro sila ni Oliver sa mga kalye nang walang iniisip na problema. Pagkatapos ay biglang nagbago ang lahat ng salakayin ng mga tulisan ang kanilang baryo, sinira ang lahat at pinatay ang lahat ng taong mahal nila, at wala silang magawa kundi umiyak habang nasusunog ang kanilang bahay. Kinaumagahan, inilibing nila ang lahat ng bangkay na kanilang natagpuan at nangako na magiging mas malakas sila bawat araw, sapat na lakas para protektahan ang mga tao na mahalaga sa kanila, para hindi na ito makuha ng sinuman. Dahil sa mga alaalang ito, lumabas si Orhan mula sa alikabok at diretsyo na naglakad patungo sa dragon, hindi siya sumuko kahit alam niyang mapapahamak siya. Nagsimulang mag-imbak ng lakas ang halimaw para sa pinakamalakas nitong atake, isang atake na pumatay ng maraming adventurer, kaya tinawag itong hatol ng kamatayan. Naghanda si Orhan habang lumilipad ang mga magic attack, iniwasan niya ang mga ito kahit ang bawat isa ay halos matamaan siya, at naglunsad ng isang bola ng apoy bilang agaw ng pansin bago niya subukang putulin ang ulo ng dragon. Sa kanyang pagkabigla, hindi umubra ang kanyang espada, naging matigas na parang isang kalasag na hindi masisira ang mga kaliskis ng halimaw. Mabilis siyang umatras, naiwasan ang iba pang mahika bago lumikha ng isang hadlang para protektahan ang kanyang sarili. Nagbago ng plano ang dragon, ibinaluktot ang isang mahika para atakihin siya mula sa likuran, isang atake na siguradong mamamatay ang iba, ngunit ang napakabilis na pagdalaw ni Orhan ay napigilan ang atake pabalik sa dragon. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake, naiwasan at sinasaktan ang dragon para mapanatiling abala ito sa kanya at hindi makalapit sa mga baguhan. Iniisip niya ang mga araw na may kasama siyang koponan, bawat isa ay may sariling tungkulin, ngunit ngayon ay nag-iisa na lang siya. Itinaboy niya ang mga iniisip na iyon at naalala ang kanyang pangakong talunin ang dragon mag-isa, at maging isang adventurer na kayang mabuhay sa anumang piitan ng walang kasama. Binuksan niya ang isang trap spell na patuloy na umaatake sa halimaw ng tumpak, para makakuha ng oras para ilipat ang kanyang magic convergence sa kanyang espada, katulad ng ultimate attack ni Oliver, ngunit ang kanyang espada ay naging kulay itim. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas, sumugod pasulong, at tinamaan ng diretso ang dibdib ng dragon habang pinigilan niya ang atake nito. Ngunit bago pa makapagdiriwang ang sinuman, muling tumayo ang dragon at nagsimulang umatake, pinipilit si Orhan na tumakbo pa atras at iwasan ang mga atake nito isa-isa. Nagsimula nang mawala ang mga buff sa kanyang kakayahan, kaya ginamit niya ang huling bahagi ng kanyang mana para muling palakasin ang kanyang sarili, at ibigay ang isang malakas na atake na nagpabagsak sa halimaw mula sa himpapawid. Gayunpaman, nabuhay pa rin ang dragon at muling tumayo, hinihingal na si Orhan nang maunawaan na pareho silang nauubusan na ng lakas, pati ang kanyang espada ay nahati sa maliliit na piraso. Nagpasya siya na tapusin na ang laban, kahit na mamatay siya sa pagtatangka. Lumikha siya ng isang magic spell sa harap niya, pinagsama ang lahat ng lakas sa paligid para lumikha ng isang malakas na espada na gawa sa dalisay na lakas. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay, at handa na para sa huling laban, ngunit agad na naglunsad ang dragon ng maraming sandata na gawa sa mahika patungo sa kanya. Gamit ang kanyang huling lakas, iniwasan ni Orhan ang lahat ng atake, gumamit ng kombinasyon ng pagbabara at magic reflection para malito ang halimaw. Sa huli, tinulak niya ang sarili pabalik gamit ang isa sa kanyang mga naibalik na spell, dumating siya ng mabilis patungo sa dragon. Tinamaan niya ng kanyang pinakamalakas na atake ang ulo ng halimaw, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na bumalot sa lahat ng bagay ng alikabok. Nang mawala ang usok, natagpuan ni Selma na buhay pa si Orhan, nakasandal sa kanyang espadang gawa sa lakas habang nahihirapang huminga.
Hindi niya alam na gumawa siya ng kasaysayan bilang ang unang tao na nakatalo sa itim na dragon, at nagawa niya ito ng mag-isa. Sa labas ng piitan, nagtipon ang napakaraming tao, na alarma sa balita tungkol sa itim na dragon. Agad na lumapit sina Luna at ang kanyang walang kwentang grupo, umaasang makarating sila sa tamang oras at makapagligtas ng maraming tao hanggat maaari. Binalaan ni Luna ang mga adventurer na lumayo, idineklara na nakawala ang itim na dragon. Gayunpaman, nang tuluyan siyang makarating sa pasukan ng piitan, napatigil siya nang makita ang halimaw, habang si Oliver na sumunod sa kanya, ay hinugot ang kanyang espada dahil sa takot at handang lumaban. Samantala, sinabi ni Luna sa kanya na kumalma at lumayo, ramdam na may mali sa halimaw, at pagdating ng iba ay malinaw na napatay na ang itim na dragon. Lubos na nabigla ang partido ng mga bayani, hindi maunawaan kung aling grupo ang may sapat na lakas upang talunin ang ganoong kalaking nilalang. Hindi nagtagal ang kanilang pagtataka, dahil nakita ni Luna si Orhan, na halos hindi na makatayo at nakasandal ng husto sa kanyang espada, na mukhang wala ng lakas. Nagtataka siya kung si Orhan, kasama ng iba pang mga adventurer na nakulong sa loob ang tumalo sa halimaw. Agad niyang sinabi sa kanya na kailangan niyang gamutin, ngunit galit na sinabi ni Orhan sa kanya na lumayo at asikasuhin na lang ang paglilinis. Ngayon ay napanganga si Luna, hindi niya alam kung paano kausapin ang taong pinatalsik nila sa kanilang grupo. Lumipat ang kanyang pansin sa mga adventurer na kasama ni Orhan na pumasok sa yungib, at napansin niya na wala ni isa sa kanila ang may galos matapos labanan ang ganoong kalaking halimaw. Doon niya naintindihan, si Orhan ang nagtalo sa itim na dragon ng mag-isa, ngunit kahit nahihirapan siyang maniwala ay naisip niya na wala ng ibang paliwanag na may saysay. Habang naglalakad si Orhan palabas, hinarap siya ng tangang-tank, na humihingi ng paliwanag kung ano ang nangyari sa dragon. Hindi siya pinansin ni Orhan, tulad ng crush mo na hindi ka pinapansin at nagpatuloy siya sa paglalakad. Sumigaw ang tangang-tank para sa isang sagot, ngunit namagitan si Luna, sinabi sa kanya na tumahimik, dahil halata naman na si Orhan ang tumalo sa dragon. Ang tank ay nagalit at sumugod sa kanya tulad ng isang baklang fanboy, gayunpaman ay ginamit lamang ni Luna ang kanyang mahika upang pigilan siya. Lalo pa sana niya itong dinuraan kung hindi lang namagitan si Oliver, na naghiwalay sa kanila, at galit na tinignan ni Oliver si Orhan, naiinis na nalampasan siya nito. Nang gabing iyon, inaalala ni Sofia ang bawat detalye ng kanilang 3 araw na ekspedisyon upang maghanda ng ulat, ngunit ang tanging naiisip niya ay si Orhan at ang kanyang taglay na lakas. Naalala niya kung paano siya tinuruan ni Orhan ng mga pangunahing kaalaman sa mahika, at kung paano maging mas mahusay na kasapi ng koponan, at niligtas din ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalo ng mag-isa sa maalamat na itim na dragon. Bago pa matapos ang kanyang ulat, pumasok si Selma sa silid, na mukhang pagod mula sa pag-aasikaso ng mga pangyayari sa maghapon, kaya bumagsak siya sa kama at handa ng matulog. Gayunpaman, naisama ni Sofia si Selma sa paliguan para sa isang nakakapreskong sesyon. Pagdating doon, tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang palagay niya sa estilo ng pakikipaglaban ni Orhan, at inamin na hindi niya ito maintindihan. Para kay Selma, ang lakas ni Orhan ay tila walang limitasyon, na may walang katapusang reserba na hindi niya kailanman maihahambing, ngunit nag-alok si Sofia ng ibang pananaw. Ipinaliwanag niya na para sa kanya, tila si Orhan ay may napakalalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman, kaya niya nagagawa ang mga maalamat na gawa sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang katawan at kasanayan sa pinakamabisang paraan. Isinalaysay niya kung paano tinuruan ni Orhan ang kanilang grupo kung paano lumaban ng pinakamabisa sa kanilang mga tungkulin, at napansin niya ang eksaktong parehong prinsipyo na inilalapat sa sariling estilo ng pakikipaglaban nito. Ang mahalagang pagkakaiba ay si Orhan ay sabay-sabay na ginagampanan ang mga tungkulin ng salamangkero at manggagamot, kasama na ang tank at mandirigma ng mag-isa. Nagbigay ito kay Selma ng mahalagang pananaw, at buong pasasalamat niyang pinasalamatan si Sofia sa kanyang tulong. Kinabukasan, nagising si Orhan na may matinding lagnat, at ang buong katawan niya ay masakit. Ginamit niya ang kanyang spell para magpagaling upang makalakad at nagsimulang magbihis, at napansin si Selma na papalapit sa kanya upang makita siya. Nagkita sila sa tavern, kung saan sila umupo at nag-usap habang umiinom ng kape, at nagtanong si Selma tungkol sa kanyang kalagayan. Sumagot siya na maayos lang siya, maingat na hindi binanggit ang katotohanan na umiinom siya ng maraming pampamanhid para lamang makagawa ng mga pangunahing bagay. Biglang tumayo si Selma at yumukod ng malalim, pinasalamatan si Orhan sa pagliligtas ng kanyang buhay at ng buhay ng lahat ng mga baguhan,
tinitiyak ang tagumpay ng ekspedisyon at pagpigil sa anumang pinsala. Hindi pinansin ni Orhan ang kanyang pasasalamat, sinabing ito ay isang pagtutulungan. Pagkatapos ay tinanong ni Selma kung maaari siyang samahan sa guild house, dahil nais ng kanilang pinuno ng guild na makipag-usap sa kanya. Pumayag si Orhan, dahil wala naman siyang ibang gagawin, at pagdating sa guild house, nakita nila ang matalinong pinuno na mahinahon na nakaupo sa sofa. Direktang sinabi niya ang gusto niya, tinatanong si Orhan kung gusto niyang sumali sa Silver Rabbit bilang ang pangunahing mandirigma sa kanilang pinakamalakas na grupo. Bukod pa rito, inalok din niya na gawin siyang tenyente ng clan, na nagbibigay kapangyarihan sa kanya upang mas mahusay na gabayan at pangasiwaan ang pang-araw-araw na operasyon. Dahil doon ay nabigla si Orhan, dahil ang pagiging tenyente ay isang malaking karangalan, na karaniwang nakareserba para sa pinakamatanda at kadalasang mga nagtatag ng clan. Habang ang iba ay tatanggap sa pagkakataong ito, ngunit kakaiba si Orhan, at humingi siya ng ilang oras upang pag-isipan ang desisyon, na buong tuwa na ipinagkaloob ng pinuno. Habang naglalakad pabalik, inulit ni Orhan ang buong pag-uusap, hindi pa rin makapaniwala na isa sa mga nangungunang clan sa mundo ang nagnanais na pangunahan niya ang kanilang pinakamahusay na grupo at maging pinuno ng clan. Nagpasya siyang makipag-usap sa matandang gumagawa ng kanyang baluti para sa kanyang payo, nadala pa rin ang takot na gamitin at itapon, tulad ng ginawa ng kanyang dating mga kasama. Gayunpaman, tumawa lamang ang matanda, sinasabi sa kanya na huwag maging masyadong malungkutin sa lahat ng oras. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa tumawag ang Adventurers Guild para sa isang pagpupulong. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo na ang mga miyembro ng guild para sa isang komite ng investigasyon. Habang siya ay umupo, tinanong ng guildmaster si Orhan kung totoo na lumitaw ang itim na dragon sa ika-50 palapag, na pumilit sa kanya na lumaban siya ng mag-isa. Tumango si Orhan bilang pagsang-ayon, ngunit pagkatapos, si Derek na may bastos na pag-uugali, ay sumabat at sinasabing nilabanan na raw nila ang dragon kaya ito'y tumakas. Iginiit niya na si Orhan ay nagpatama lamang ng huling atake at inangkin ang pagpatay, idinagdag pa na dapat magpasalamat si Orhan na niligtas nila ang kanyang buhay at ginawa siyang sikat na adventurer. Gayunpaman ay tinignan lamang sila ni Orhan at sinabing isara ang kanilang mga mabahong bibig, na naging sanhi upang galit na tumayo si Derek. Ngunit iyon lang ang magagawa ni Derek, dahil agad siyang inutusan ni Luna na umupo. Pagkatapos ay nagsalita si Orhan, humarap kay Oliver at hiniling na malaman kung bakit siya direktang pumunta sa 72 palapag matapos kumuha ng bagong enchanter para sa kanilang grupo. Tinanong niya kung naging masyadong mayabang at tiwala si Oliver dahil lang sa ilang beses na silang nakapunta sa palapag na iyon. Inulit ni Orhan na paulit-ulit niyang binalaan sila na hindi pa sila sapat na malakas, dahil palagi silang nahihirapan na malampasan ang antas na iyon. Binigyang diin niya na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang magsanay bago lumipat sa mas mataas na palapag, inaalala ang mga sandali na halos mawalan sila ng kasama, na dapat ay nagturo sa sinumang may utak na ang kanilang swerte ay mauubos din balang araw. Si Oliver, na may pagmamataas ng ngiti, ay sumagot na ang kanilang kahinaan ay dahil kay Orhan, kaya sila ay nahihirapang malampasan ang silid. Iginiit niya na sa isang bagong enchanter na may mas mahusay na kasanayan, inakala niya na makakapasok sila ng mas malalim. Sinabi ni Orhan na hindi siya galit na natanggal siya sa grupo sa puntong ito, at ang talagang nagpagalit sa kanya ay ang kawalang galang ni Oliver sa mga enchanter. Sinabi ni Oliver na madali lang ang pagiging enchanter, dahil kailangan lang nilang umupo ng ligtas sa likod ng koponan at tiyakin na hindi nauubos ang mga buff sa kanilang mga kasamahan. Galit na tumayo si Orhan at tumpak na sinabi ang eksaktong oras kung kailan nauubos ang bawat isa sa kanilang mga buff. Ipinaliwanag niya na ang bawat tao ay may iba't ibang timer ng buff, at kailangang tandaan ng enchanter ang bawat isa upang maibigay ang mga ito sa tamang oras, habang nagbibigay din ng mga utos at sinusuri ang labanan. Habang nangyayari ito, nakaupo si Selma sa labas ng hardin, pilit na inaalala ang lahat ng nangyari sa ekspedisyon. Nais niyang magkaroon ng isang tulad ni Orhan sa kanyang grupo, ngunit nagtataka siya kung gusto pa ba ni Orhan ng mga kasamahan pagkatapos ng kanyang karanasan sa kanyang dating grupo. Bukod pa rito sa puntong ito, hindi na nga kailangan ni Orhan ng mga kasamahan, dahil siya ay isang napakalakas na adventurer na kayang labanan ang lahat. Naalala niya noong laban nila sa itim na dragon, nang subukan niyang bigyan siya ng ilang buff, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag gawin, dahil maaapektuhan nito ang kanyang ritmo. Ito ang nagbigay ideya sa kanya na kahit sumali pa siya sa kanilang grupo, magiging pabigat lang siya. Bago siya lalong lumubog sa kanyang mga iniisip, tumakbo sina Sofia,
Logan at Carol, nagtatanong kay Orhan dahil gusto nilang kausapin siya tungkol sa pagsali sa guild. Napabuntong hininga si Selma, ipinahayag ang pagdududa na kailangan ni Orhan ng isang koponan, dahil sila ay magiging pabigat lamang sa kanya. Sumang-ayon sina Logan at ang iba pa na alam nila ito, ngunit naniniwala sila na sa pakikipaglaban sa tabi niya ay unti-unti silang lalakas, at sa huli ay tatanggapin niya sila bilang mga kasamahan. Si Selma na hindi pa naisip ang pagkakataong ito, ay napagtanto na tama ang mga bata at maaari din siyang matuto kay Orhan at bumuti. Sinabi niya sa kanila na mahahanap nila siya sa guildhouse, at agad silang tumakbo upang hanapin siya. Pagdating sa guildhouse, lumabas din si Orhan habang nagpa siya ang guildmaster sa parusa para sa sapilitang paglahok. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada, napansin niya si Sofia at ang iba pa na tumatakbo patungo sa kanya, at agad niyang nalaman kung ano ang gusto nila. Mabilis siyang pumasok sa isang kalapit na eskinita at nagpatuloy sa pagtakbo, habang sumisigaw sila na gusto lamang nilang kausapin siya. Matapos makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang mga mahiwagang mahika, nagawa niyang magtago sa tindahan ng matanda, na tumawa lamang sa kanya. Sinabi ng matanda na mukhang natatakot si Orhan sa grupo ng mga bata, at sumagot si Orhan na ayaw niyang malungkot sila sa pagsasabing hindi niya talaga gustong sumali sa anumang grupo sa ngayon. Iginigiit ng matanda na alam niyang naghahanap pa rin si Orhan ng lugar na mapabilang, ngunit hindi niya kailangang gawin ito ng mag-isa. Nang gabing iyon, umakyat si Orhan sa isang bangin upang mag-isa at pag-isipan ang sinabi ng matanda sa kanya. Bigla niyang nakasalubong si Sofia, na sinabing ito ang kanyang paboritong lugar dahil mula doon ay malinaw niyang nakikita ang buwan. Yumukod siya at pinasalamatan si Orhan sa pagligtas ng kanilang buhay ng nakaraang araw, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na sumali sa Silver Rabbit kasama nila, dahil gusto pa niyang makasama si Orhan. Hindi diretsong sinagot ni Orhan si Sofia, ngunit tinanong niya kung anong klaseng lugar ang guild para sa kanya. Nag-iisip siya ng ilang sandali bago sumagot na ang guild ay nagbigay sa kanya ng napakaraming magagandang alaala, kaya ito ay parang tahanan para sa kanya at dito siya nabibilang. Ito ang tumama kay Orhan, at agad siyang nagpasya. Kinabukasan, nakipagkita siya sa pinuno ng Silver Rabbit, at ipinaalam niya sa may apat na mata na tatanggapin niya ang alok nitong sumali sa guild. Si Selma na tila nakatago, ay agad lumabas at binati siya habang ibinibigay sa kanya ang uniforme. Pagkatapos noon, lumabas siya at nakita si Sofia at ang iba pa na tumatakbo patungo sa kanya, hingal na hingal at sabik na malaman kung tinanggap ba talaga niya ang posisyon. Ngumiti lamang si Orhan, sinabing sabik siyang sumama sa mas marami pang pakikipagsapalaran kasama sila. Isang gabi, napanaginipan ni Orhan ang kanyang kabataan, partikular ang isang labanan nila ni Oliver. Ang mga taong nagsasanay sa kanila upang maging bayani ay pinapanood sila ng mabuti, napapansin ang bawat galaw. Si Oliver na tensyonado, ay nagpakita ng buong lakas laban sa kanyang matalik na kaibigan, habang si Orhan na nagsasaya ay nauwi sa pagkawala ng kanyang sandata. Ngumiti siya at bumagsak sa sahig ng may kalabog, sinasabing masyadong malakas si Oliver at hindi niya ito matatalo. Galit na sumagot si Oliver na alam niyang mas malakas si Orhan at palagi siyang natatalo noon. Hindi pa rin kontento si Oliver, ngunit wala siyang magawa kundi tumingin kay Orhan ng may galit bago umalis ng walang sinabi. Nanatili si Orhan sa lupa hanggang sa isang dalagang may pilak na buhok na nagngangalang Sayon, na kaibigan ni Orhan, ang nagmamadaling lumapit sa kanya at nagtanong kung ayos lang siya. Ngumiti si Orhan habang tumayo, sinasabing ayos lang siya, ngunit nakakahiya daw na nakita siya nitong natalo ng ganoon. Sumagot si Sayon na sa tingin niya ay para siyang bayaning lumaban, at nagmumukha siyang pogi habang ginagawa ito. Dagdag pa niya na alam na niya kung ano ang kayang gawin ni Orhan kung ilalabas nito ang kanyang tunay na lakas, ngunit sinabi ni Orhan na hindi na niya iyon magagawa, dahil mahina ang kanyang puso at hindi na kaya ng kanyang katawan. Gayunpaman, nangako si Sayon na tutulungan niya ito na harapin iyon balang araw, ngunit tulad ng mga na-redact na file, ang kanyang mga salita ay nabura sa kanyang alaala. Hindi niya maalala kung ano ang eksaktong pinag-uusapan nila, kung paano sila nagkakakilala, o ang mga pangako na ginawa nila upang makamit ng magkasama. Samantala, sa kabilang panig ng kaharian, ligtas si Sayon at bahagi ng isang kulto. Pinangunahan niya ang isang grupo ng 3 tao, na sinisira ang 5 malalakas na grupo ng adventurer dahil lamang hindi sila kabilang sa kanilang kulto. Matapos mamatay ang bawat adventurer, nagpasya silang magpatuloy, ngunit biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng puting balabal,
ipinaalam sa kanya na natanggap ng mga pinuno ng kulto ang balita tungkol sa isang hindi kilalang individual sa Hilagang Kaharian na tumalo sa itim na dragon ng mag-isa. Inutusan si Sion na imbestigahan ang taong ito, isali siya sa kanilang kulto, ngunit kung tumanggi siya ay dapat nila itong patayin kaagad. Nagmuni-muni si Sion na hindi iyon si Oliver, dahil masyado siyang sikat para tawaging hindi kilala. Nagtataka siya kung sino iyon, bagamat hindi naman ito mahalaga sa kanya, dahil kung kakalabanin niya ang kanilang kulto ay papatayin niya ito agad. Dahil doon, nagsimulang maglakbay si Sion at ang kanyang grupo patungo sa Hilagang Kaharian, hindi alam na ang taong hinahanap niya upang patayin ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan noong bata pa na si Orhan. Ang binatang may rosas na buhok sa kanyang grupo ay nagbabala na ang Hilagang Kaharian ay kontrolado pa rin ng simbahan, kaya kailangan nilang maging maingat, dahil ang pagkadiskubre ay malamang na humantong sa pagkahuli at pagkakakulong. Sumang-ayon si Sion na manatiling tahimik at magtago. Gayunpaman, may kakaiba siyang pakiramdam tungkol sa misyong ito, at umaasa siyang matatapos ito sa lalong madaling panahon, dahil mas gusto niyang hindi pumunta sa bahaging iyon ng kaharian. Lumabas na mahal niya si Orhan sa buong kabataan niya, at naligaw siya sa paniniwala na ang mga matatanda sa simbahan ang nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan kaya siya nagpakamatay. Nang matanggap niya ang balitang ito, nagyelo ang kanyang puso, dahil naalala niya ang lahat ng mga pangako na ginawa nila tungkol sa palaging magkasama at magkakasamang lumalaban. Umiyak siya ng husto noong araw na iyon hanggang sa uminit ang kanyang dugo sa matinding galit, at hindi na siya bumalik sa kanyang dating pagkatao. Mula noong araw na iyon, nangako siyang panoorin ang pagkasira ng simbahan at ng mga taong pinaniniwalaan niyang naging sanhi ng pagkamatay ni Orhan. Samantala, nasa isang pagpupulong si Orhan kasama ang lahat ng nakatatandang miyembro ng Silver Rabbit, kung saan ipinakilala ng may 4 na mata na pinuno si Orhan sa lahat. Sinabi niya na si Orhan ang pangunahing dahilan ng tagumpay ng kanilang ekspedisyon, at siya ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang lahat ng mga baguhan at maging ang mga kasamang gabay, dahil nag-iisa niyang pinatay ang itim na dragon. Sinabi ng pinuno sa iba na naniniwala siya sa kakayahan ni Orhan, at itataas siya sa ranggo ng tenyente upang punan ang posisyon ng kanilang minamahal na bayani na si Albert, na namatay noong nakaraang taon sa pakikipaglaban sa parehong dragon. Sinabi niya na kung may sino man ang may isyu dito, dapat silang magsalita ngayon, at pagkatapos ay nagsalita ang isang matanda. Sinabi niya na wala siyang problema sa pagiging isa sa mga pinuno ng grupo ni Orhan, ngunit tinanong niya kung naiintindihan ni Orhan kung ano ang ibig sabihin nito, at kung naniniwala siyang may kakayahan siyang gumawa ng tamang desisyon. Ipinaliwanag niya na kapag naging tenyente si Orhan, hindi lamang siya magiging responsable sa kanyang sariling buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga nagtatrabaho kasama niya. Binigyang diin niya na maraming buhay ang nakakabit sa angkan na ito, kaya anumang desisyon na gagawin ni Orhan ay makakaapekto sa buong angkan. Para sa maraming miyembro, ang angkan lamang ang tanging mayroon sila sa kanilang buhay. Sa makatuwid, tungkulin nilang palaging unahin ang kapakinabangan ng angkan, kahit na sila mismo ay kailangang humarap sa mga pagsubok sa proseso. Naalala ni Orhan ang pangako na ginawa niya kay Sion, at isang agos ng masakit na alaala ang bumalik sa kanyang isipan, na nagpaisip sa kanya na hindi niya maaaring gawing buong buhay niya ang angkan. Sumagot siya ng tapat, sinabi sa matandang tanga na hindi tulad ng karamihan sa kanila, may buhay siya, kaya hindi niya maaaring ilaan ang lahat sa angkan. Ang bawat miyembro sa pulong ay nabigla, at maging si Selma ay hindi inaasahan ito. Sumabog ang galit ng matanda, tinatanong kung napagtanto ni Orhan na ang kanyang pahayag ay nagiging dahilan upang hindi na siya maging kwalipikado bilang isang miyembro ng angkan, lalo na bilang isang tenyente. Ang matanda na nalilito pa rin, ay nagtanong kung ano pa ang ginagawa ni Orhan doon, at sumagot si Orhan na naroon siya dahil alam niyang protektahan niya ang sino mang mahalaga sa kanya. Napagtanto ni Selma na hindi pinapansin ni Orhan ang clan mismo, kundi nais niyang protektahan ang mga miyembro nito. Gayunpaman ay nalilito pa rin ang matanda, kaya ipinaliwanag ni Orhan sa kanya, sinasabing gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanyang mga kasamahan, ngunit iyon lamang ang kanyang maipapangako, walang labis walang kulang. Sa wakas ay umurong ang matanda, at ang may 4 na matang pinuno ay nagpatupad ng boto para sa mga walang isyu sa pagiging tenyente ni Orhan. Ito ay isang malaking tagumpay para kay Orhan, na ngayon ay naging isa sa mga tanyag na tenyente ng Silver Rabbit. Inakay siya ni Selma sa pasilyo upang ipakilala siya sa unang grupo na kanyang sasalihan, ngunit bago sila makarating doon, tinawag ng isang babae si Selma mula sa likod, na gustong kausapin ang bagong tenyente. Ngumiti si Selma at ipinakilala ang babae bilang si Stella,
mula sa dibisyon ng pamamahala. Tinanong ni Stella si Orhan kung magaling ba siyang magturo ng iba, at binanggit ang isang bagong grupo na gusto niyang tulungan. Naunawaan ni Selma na magandang ideya ito, ngunit tinanong ni Orhan kung hindi ba ito magiging problema sa unang unit. Siniguro ni Selma sa kanya na huwag siyang mag-alala, dahil mas marami siyang libreng oras kaysa noong nasa grupo pa siya ng mga bayani. Sinabi ni Stella na ipapadala niya kay Orhan ang mga materyales na nagpapakilala sa grupong ito at pagkatapos ay umalis. Inakay ni Selma si Orhan sa isa sa mga silid kung saan sa wakas ay nakilala niya ang unang unit. Lahat sila ay umupo sa paligid ng isang mesa, at ang babaeng may asol na buhok ang unang nagpakilala sa sarili bilang si Rain, ang mage ng grupo. Napansin ni Orhan na bagamat siya ang pinakamatanda sa grupo, wala naman siyang anumang kahanga-hangang maipapakita para dito, na nagpadama ng kawalan ng katiyakan kay Rain. Pagkatapos ang blonde na babae ang pumalit, sinasabing ang pangalan niya ay Otis at siya ay isang healer. Ang huling miyembro ay ang matangkad, may pilak na buhok na lalaki na nagngangalang Will, na malamang ay inaakit ang lahat ng mga babae. Si Will ang defender ng grupo at gustong maging defensive tank. Sa wakas ay ibinaling ni Orhan ang kanyang pansin kay Selma, na muling formal na nagpakilala sa sarili bilang enchanter at pinuno ng grupo. Napagtanto ni Orhan na mula ngayon, sila ang magiging kanyang mga kasamahan sa labanan, handang lumaban at mamatay para sa kanya kung kinakailangan. Bilang formalidad, tumayo din siya at nagpakilala sa sarili bilang si Orhan, na ngayon ay ang mandirigma sa grupong ito. Ngumiti si Will, sinasabing simula nang mawala si Albert ay siya ang pumalit sa posisyong iyon, ngunit hindi siya magaling dito, at sinabi ni Selma sa kanya na huwag maging masyadong formal at maging mahinahon lang. Bago umupo si Orhan, tinanong ni Will kung paano niya napatay ang Black Dragon. Napansin ni Selma na hindi gaanong komportable si Orhan, kaya sinabi niya sa kanya na hindi siya kailangang sumagot kung ayaw niya, ngunit sinabi ni Orhan na dapat niyang ibahagi ang impormasyon sa kanyang mga kasamahan sa grupo upang magkaisa sila. Sinimulan ni Orhan ang kanyang paliwanag, sinasabing ang pangunahing dahilan kung bakit niya nagawang harapin ang dragon ng mag-isa ay dahil sa dalawang orihinal na spell na kanyang nilikha. Nabigla si Rain nang malaman na nakalikha si Orhan ng mga orihinal na spell. Nagpatuloy siya na ang kanyang unang orihinal na spell ay tinatawag na impact, na maaaring magpataas ng epekto ng anumang kagamitan o mahika ng 100 beses, at ang pangalawang spell ay maaaring gamitin ng maraming beses upang palakasin ang epekto ng support magic at ang lahat ng uri ng buff. Inihayag niya na sa panahon ng labanan sa dragon, pinarami niya ang kanyang sariling mga buff ng 32 beses, na ikinagulat ni Rain at Otis. Iginiit nila na ang spell na ito ay magbibigay sa kanya ng malaking kalamangan laban sa halos sino mang makakaharap niya. Ipinaliwanag niya na magagamit lamang niya ang spell na iyon sa kanyang sarili, at ang stress sa gumagamit ay napakataas kaya hindi niya ito maaaring panatilihin ng matagal. Naalala niya na ang labanan sa itim na dragon ay nagpatuloy ng medyo matagal, at sa huli ay nagiging pangit na siya. Napagtanto ni Otis kung gaano siya kalakas, at dahil dito ay nangangahulugan na maaari niyang punan ang anumang posisyon. Ngunit inihayag ni Orhan na makakagamit lamang siya ng mid-rank magic kahit gaano man siya magsumikap. Nagulat silang lahat sa kanilang natuklasan, at nagtanong si Selma kung paano iyon naging posible, dahil malinaw na alam niya ang sapat tungkol sa mahika upang lumikha ng sarili niyang mga spell. Yumuko si Orhan, sinasabing kahit siya ay hindi niya alam kung bakit hindi siya makakagamit ng advanced magic. Gayunpaman, ang kanyang mga orihinal na spell ay tumulong sa kanyang kakulangan, na pinigilan siyang maging ganap na walang silbi. Sinabi ni Selma na nilalayon niyang pumunta sila sa piitan sa lalong madaling panahon upang makapagsanay sila bilang isang koponan at maging malakas, ngunit sinabi ni Orhan na bago gawin iyon ay kailangan niyang kumuha ng espada. Nagulat si Rain na hindi pa siya nag-order sa Shopee ng bagong espada, at sinabing aabutin ng maraming araw bago magawa ang isang bagong espada. Ngunit sinabi ni Orhan na gumagamit lamang siya ng murang espada, kaya maaari lamang siyang pumasok sa isang pribadong tindahan at bumili ng isa. Nagulat silang lahat dito, dahil literal na mga baguhang adventurer ang gumagamit ng ganoong klaseng sandata, at hindi sila makapaniwala na ang Dragon Slayer ay gumagamit ng isa sa mga ito sa halip na isang matibay na piraso. Dinala nila siya sa Panday, na gumawa ng lahat ng sandata para sa kanilang clan, ngunit sinabi ng Panday na para sa isang taong tulad ni Orhan, dapat silang kumuha ng isang bagay mula sa pinakamalalim na palapag ng mga piitan. Ngunit sinabi ni Orhan sa kanya na huwag mag-alala at naglabas ng 12 ng mga artifact na nakuha niya mula sa malalim na piitan, kasama ang kaliskis ng itim na dragon. Agad na nabigla ang buong grupo,
At napagtanto ni Orhan na nagkamali siya dahil nabuksan niya ang isang lumang sugat. Dapat niyang inaalala na natalo sila ng dragon at nawalan ng mga minamahal na kasamahan sa proseso. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit bumalik si Rain mula sa kanyang pagkabigla at sinabi kay Orhan na ang kaliskis ng itim na dragon ay makakagawa ng isang espada na karapat-dapat gamitin ng Dragon Slayer mismo. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.